Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 4141 Magkita muli. Nabalot ng biglang katahimikan ng eksena. Malinaw na gustong tumawa ng maraming tao, ngunit dahil sa mapang-epang puwersa ng malupit, hindi sila nang ahas na tumawa ng malakas. Hindi nakaimik sina Xinghe at Long Choxi. Saan nagkaroon ng kumpiyansa ang lalaking ito para sabihin ang ganoong bagay? Upang maiwasan ang pagtawa, umubo si Guhong at sinabing, ang Diyos ng Espada ang lumikha, at nakipaglaban siya sa ninuno ng aking pamilya, si Emperor Tianming hindi pa matagal na panahon. Bagaman ang inyong kamahalan ay ang pinakamagaling sa mga mag-aaral sa akademya, ngunit kailangan mong labanan ang Diyos ng Sword, baka masyado pang maaga. Ang walang lihim na hitsura ng paghamak sa mukha ng malupit, plain na opinyon. Anong sabi mo? Kumunot ang noo ni Guhong, kung hindi siya natatakot sa background at lakas ng kalaban, gusto niya talagang patayin ang mayabang na lalaking ito. Gusto ko siyang bugbugin, pero hindi ko sinabing gusto ko siyang manalo. Ang sinabi ng tyrant, sino ang nagtakda na ang isang laban ay dapat manalo? Dahil lamang sa takot kang matalo, paano mo malalampasan ang malakas kung hindi mo lalabanan ang malakas? Matapos makinig ang lahat, marami ang nahuhulog sa pag-iisip. Not to mention, medyo baliw ang tyrant na ito, pero may sense naman. Bilang karagdagan, hinamon din ni Ninth Prince Xinghe ang Sword God noon. Kahit na ito ay isang maliit na biro, pinatunayan din ito na hindi imposibleng hamanin ang Diyos ng Espada. Sa ilang sandali, marami sa mga gustong pagtawanan ang malupit na ngayon ay nagbago ng kanilang mga saloobin. Tulad ng inaasahan ng mga masters ng akademya, napakatapang niya. Higit pa riyan, narinig ko na ang malupit na ito ay ang tagahatol na matagal ng pinapabore ng templo, at ang pagpasok sa akademya ay ginintuang lamang. No wonder. Palaging palaaway ang iyong mga tao. Maaari siyang tumayo at maging alagad ng Diyosa na si Tianwo, talagang may katuturan. Hindi ito isang pagkukunwari, hindi ko alam kung gaano karaming mga trick ang magagamit sa ilalim ng Diyos ng Espada. Nakinig si Guhong sa kanyang mga tainga, alam na ang tagahatol ang pinapabore ng templo, at lalo siyang naging interesado sa paghila sa dragon. Siya rin ay sumunod sa sitwasyon at nagpakita ng isang ngiti, napakatapang at walang takot na mandirigmang anda, ang haring ito ay nakinabang ng malaki ngayon. Dahil ito ang kaso, kapag ang susunod na Diyos ng Espada ay dumating, ang hari na ito ay nagrekomenda ng 2 tao na makilala siya. Siya ay isang opisyal na kinatawan ng Shenki. Ang kilos ng tao, na nilayon upang magsilbing panimula sa gitna. Hindi na kailangan, ngunit direktang tumanggi ang malupit, nakipag-away ako sa kanya bago siya dumating sa Golden Civilization. Ano? Ang muling sigaw ng audience. Oh, hindi inaasahan ni Guhong at ng iba pa na may ganoong bagay. Tyrant, lumaban ka ba talaga sa Sword God? Tanong agad ni Xinghe. Ika-9 na kapatid, tumahimik ka. Mabilis na sinaway ni Guhong, hindi ka maaaring maging masyadong bastos sa kamahalan Tyrant. Dahil sinabi niya ito, magkakaroon ng kasinungalingan. Kumunot ang noo ni Xinghe, kuya, tanong ko lang, hindi ka ba na-curious, ano ang resulta ng unang labanan? Nagsilapitan ang mga tao sa paligid, dahil sa takot na baka mawala ang anumang detalye. Nasa Shenlong Temple, ang malupit. Walang pakialam, sinabi niya, siya ay isang uri ng tanso, at maaari siyang maglinang sa isang tunay na Diyos, na ikinagulat ko. Naputol ang judge. Alam ko noon na ang taong ito ay hindi simple. Ang hindi ko inaasahan ay ang pagunlad niya ng ganoon kabilis. Gulat na sabi ni Xinghe, ibig mong sabihin, hindi kayong dalawa ang nanalo noong panahong iyon. Tumango ang tyrant at bahagyang ngumiti, matagal ko nang inaabangan ang laban na ito. Sikat na siya ngayon sa mundo, iyon nga ang gusto ko. Kung siya ay hindi sapat na malakas, siya ay mawawala pagkatapos ng isang labanan. Kahalagahan. Huminga ng malalim ang maraming taong naruroon. Hindi nakakagulat na ang malupit na ito, na nang ahas na makipagbuno sa Diyos ng Espada, ay naging isang matandang karibal. Marahil, ang ilan sa kanyang mga kakayahan ay talagang makakapidyaw sa Sword God. Inaasahan ito ng lahat, kaya hindi na makapaghintay si Yefan na lumapit. Dinala ng maniniil ang 2 katulong sa posisyong direktang tapat ng pinto, na nagbabalak na maupo. Pero ang matipuno niyang katawan, wala sa mga upuan sa templo ang makakapantay sa hugis ng katawan niya. Ang opisyal ng protocol ay awkwardly ngumiti, Your Excellency the Tyrant, patawarin mo ako, may ipapadala ako para maghanap ng upuan. Sa sandaling ito, iginagalang ng lahat ang Tyrant. Hindi na kailangan. Nang matapos magsalita ang malupit, nakahandusay sa lupa sina Boka at Manto sa likuran niya. Ginamit ng 2 ang kanilang mga likod upang bumuo ng isang malaking bangko. Ang mapang api ay walang galang, umupo sa kanyang puwitan, at nagsimulang ipikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Natigilan na naman ang lahat. Ito ang 2 Golden 9 powerhouses. Nakakainis na sabihin na sila ay mas mahusay kaysa sa 99% ng mga tao sa eksena, at sila ay itinuturing na numero 1 tao sa anumang gintong sibilisasyon. Gayunpaman, handa siyang maging upuan ng tao ng isang malupit sa publiko. Ang mas nakakapagtaka ay ang mabangis na aso at ang baliw na leon. Hindi sila nahihiya sa lahat, ngunit sa halip ay mukhang pinarangalan. Ang malupit na ito ay talagang kakaibang tao.
Sinabi ni Gu Hong nang may damdamin, tiyak na pambihira na gawin itong dalawang mabangis na general na igalang siya ng taos-puso. Sinabi ni Xuan Sanren nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, ang maharlikang kamahalan, sa katunayan, may kaunting balita tungkol sa malupit. Nang magsalita siya, sinadya ni Wai Zon na gumamit ng voice transmission. Oh, ano? Narinig ko. Maaaring may kaugnayan siya sa dugo sa administrator ng Anda Civilization, ang tagahatol, si Lord Anto. Natigilan si Gu Hong, nagliwanag ang kanyang mga mata, talaga. Bagaman walang tiyak na katibayan. Ngunit ang ganitong uri ng bagay sa pangkalahatan ay hindi walang batayan. At siya mismo ang nagsabi na nilabag niya ang mga alituntunin ng templo noon, ngunit personal na namagitan si Lord Anto. Kinaikit ni Gu Hong ang kanyang mga mata, ang sibilisasyong Anda ay hindi pa nagkaroon ng pinag-isang imperyo, ang mga inapo ng 12 bayani, gamit ang gintong rulet upang matugunan. Ngunit kung ang maniniil ay dugo ng Antu, kung gayon ang hinaharap. Maaring iba ito. Nais ng kanyang Royal Highness na ipanalo siya. Tanong ni Wai Zon. Ngumiti si Gu Hong at sinabi, gusto ng prinsipe na samahan ang ama at emperador, sa pag-aakalang ito ay magiging mas prominent, ngunit nagkamali siya ng kalkula ngayon. Sa harap ng malupit, sinamantala na ng prinsipe na ito ang pagkakataon. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Sword God. Nandito na ang Sword God. Di ba Goddess of Fate yun? Presidente Su. Oh my God. Magkasama ba talaga sila? Maraming tao ang labis na nasa sabik at umaasa na makita ang Sword God sa unang pagkakataon. Ngunit nang makita talaga nila ang eksena sa harapan nila, hindi nila maiwasang magmukhang kakaiba. Isang luxury hover na kotse na may badge ng Destor Alliance ang huminto, at sabay na bumaba sina Ye Fan at Su Qingzhou. Niyakap ni Ye Fan ang mabangong balikat ni Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi nakukuhang kaimbutan. To put it bluntly, ito ay kulay. Ang pagkadismaya at matamlay na ekspresyon ay lumitaw sa mga mukha ng lahat. Ang mamantika na kulay na embryo na ito ay naging Diyos ng espada. Malinaw na inayos ni Su Qingzhou ang kanyang sarili ng maingat, at napakaganda niya kung kaya't biglang nag-eclipse ang mga babae sa loob at labas ng templo. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay tila walang magawa sa lalaking nasa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam at isang walang kwentang ngiti. Malapit nang matapos, mag-artista ka, magaling ka pa ring artista. Sinabi ni Su Qingzhou sa pamamagitan ng voice transmission. Asawa, hindi mo ba sinabi na gusto mong magpanggap akong kakakilala lang natin kanina, at sobrang inggit ako sa katawan mo? Ngumisi si Ye Fan. Paano ko sasabihin ang ikalawang kalahati? Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Hindi mo ba sinabi? Tapos ako na mismo ang mag-aayos. Ngumiti si Ye Fan, at kumuha ng isang bungkus ng mga bulaklak na pinili mula sa Longcheng Garden at ibinigay ito kay Su Qingzhou. Kinuha ni Su Qingzhou ang bouquet at ngumiti ng atubiling. Maraming tao ang lihim na nagbuntong hininga para kay Su Qingzhou sa kanilang mga puso, talagang hindi madali si Pangulong Su, napakahirap talagang tumanggi na makilala ang gayong manliligaw. Maligayang pagdating sa Sword God. Pinangunahan ni Gu Hong ang isang grupo ng mga opisyal at humakbang para batiin siya. Ngunit mukhang hindi ito nakita ni Ye Fan, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Su Qingzhou, at dirdiretso siyang naglakad. Pagpasok pa lang ni Ye Fan sa tarangkahan ng templo, dahan-daang tumayo ang malupit na nakaupo sa tapat, na may nasasabik na ngiti sa kanyang mukha. Ye Fan, nagkita tayong muli. Kabanata 4142 Hindi makahinga. Kabanata 4142 Hindi makahinga. Talagang napansin ito ni Ye Fan mula pa noong nakaraan, kung anong uri ng mga tao ang naririto. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan ang hitsura ng produktong ito. Bago dumating sa gininto ang sibilisasyon, talagang gusto ni Ye Fan na labanan muli ang malupit na ito. Pangalawa ang hininga, higit sa lahat ang taong ito ay isang bihirang martial arts wizard. Hindi ganoong uri ng linya ng pagpupulong, mayroong ilang natatanging, biased, na mga henyo. Sa totoong kahulugan, maaari itong ilarawan bilang isang all-around player ng kisame sa mga tuntunin ng mga katangian. Si Ye Fan mismo, bukod sa kanyang talento sa kendo, ay maaaring hindi top-notch, at napilitan siyang gawin ito sa pamamagitan ng pagsusumikap at pakikipagsapalaran. Kaya, sa teorya, ang pinakamataas na limitasyon ng tyrant ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanya. Kaya lang, umaapaw ang tubig, at masyadong malakas ang likas, na maaaring hindi magandang bagay. Mayroong ilang mga katotohanan, marahil ang sibilisasyong Anda ay hindi. Si Ye Fan ay tumingin sa itaas at sa ibaba ng malupit at nagtanong, ipinadala ka rin ng Ministry of Rights para salubungin ang mga bisita. Kumunot ang noo ng tyrant, hindi mo ba ako naaalala? Dapat ko bang tandaan? Sino ka? Ayaw aminin ni Ye Fan sa publiko na nakita ko ang malupit, dahil maaaring maglabas ito ng ilang impormasyon ng limang tay, na hindi angkop sa ngayon. Ngumisi ang tyrant, okay lang na magpanggap na hindi kayo magkakilala, ipapakilala ko ulit, tyrant, ang pangalan ko. Medyo naiinip si Ye Fan at ikanaway ang kanyang kamay. Masyadong mahina, hindi ko alam. Casual na sinabi ito ni Ye Fan, ngunit ayaw niya, ang isang grupo ng mga tao sa loob at labas ng templo ay hindi maiwasang matawa. Dahil ngayon lang, ganoon din ang sinabi ng tyrant sa ikasyam na prinsipe Xinghe. Si Ye Fan mismo ay hindi maipaliwanag, nakakatawa ba ito?
Ang mukha ng punong malupit ay lumubog, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nangingibabaw na mabangis na liwanag. Although alam kong ikaw na ang naging creator ngayon, dapat iba na, pero hindi ko ine-expect na ganyan ka pala kangas. Nakita ni Gu Hong na hindi tama ang kapaligiran, at naramdaman na oras na para ipakita ang estilo ng imperial ng imperyo. Patriarch of Sword God, Your Excellency Tyrant, pakinggan mo ang sasabihin ng haring ito. Humakbang si Gu Hong nang may tuwid na mukha, handang pakinisin ang mga bagay-bagay. Patriarch of Sword God, ang tyrant na ito ay isang alagad ng Valkyrie goddess ng sibilisasyong Anda, si Tian Wu, isang high-caliber academy, at isang backup na tagahatol ng templo. Tinansya niya na kadadating lang ni Ye Fan, at hindi niya alam, ang ilan sa mga pagkakakilanlan ng tyrant. Kaya pinaalalahanan ng mga mata ang mabait. Siya ay tumigil dito, hindi dahil sa kawalang galang o pagkakasala, ngunit dahil gusto niyang. Dati. Tapos na siyang magsalita, biglang humakbang pasulong si Wai Zon, na nasa likuran niya. Mag-ingat ka, kamahalan. Isang itim na misteryosong payong ang binuksan at naprotektahan sa harap ni Gu Hong. Halos kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa templo. Boom! Ito ay ang malupit, isang invisible shockwave biglang sumambulat. Ang walang kulay at hindi nakikitang enerhiya na ito ay direktang durog sa matigas na batong sahig ng templo, at ang nakapalibot na malalaking eskultura ay naging pulbos. Maliban sa dalawang tagasunod, ang ligaw na leon at ang mabangis na aso, ang iba pang mga nanunood na dumating upang lumahok sa pangangaso ng dragon ay natakot na umatras. Tumingin ang lahat sa lupa at nalaman na ang punong malupit ang sentro, kalahati ng templo ay natakpan ng isang nakakatakot na puwersa. Saan man ito natatakpan, lahat ng bagay na hindi sapat ang lakas ay ganap na naging abo sa ilalim ng shockwave ngayon lang. Ito rin ang espesyal na gusali ng Temple of Destiny na nagpapanatili ng mga pari sa loob. Tumayo si Ye Fan sa harapan niya, hindi nagbago ang mukha niya. Sa aking puso, bamulong ako, ang taong ito ay talagang gumawa ng mahirap na paglilinang, at ang kapangyarihang ito ay dapat na ang kanyang malalim na kahulugan. Noong siya ay nasa Shenlong Temple, itinuro ito kay Ye Fan. Noong una, naisip niya na ito ay isang uri ng banal na kapangyarihan, lahat ng uri ng pang-aapi, at hiniling sa kanya na magpasakop. Ngayon, malinaw niyang nakikita na ito ay isang malalim na kahulugan, at tila umabot na ito sa antas ng pagiging perpekto. Kung hindi dahil sa sariling lakas ni Ye Fan, ito ay mas mahusay kaysa dati, at talagang hindi niya mapipigilan ang taong ito. Tyrant, napakatapang mo. How dare you be rude to His Highness? Si Wai Zon ay labis na nagalit, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Mahina ang mga paa ni Gu Hong, kahit na may misteryosong payong sa kanyang harapan, hindi niya mapigilan, at gusto niyang lumuhad sa malupit. Kanyang kamahalan. Hinawakan ni Wai Zon si Gu Hong ng palihim, na naging dahilan upang gumawa siya ng kalokohan sa publiko. Wai Zon, anong nangyayari? Bakit hindi matatag ang haring ito? Natakot si Gu Hong at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Sinabi ni Wai Zon, ito ang malalim na kahulugan ng maniniil, tulad ng kanyang pangalan, ito ay tinatawag na tyrant. Sinasabi na sa harap ng malalim na kahulugan na ito, ang sinumang kalaban na mas mahina kaysa sa malupit sa mga tuntunin ng paglilinang, momentum, espiritu, at iba pa, ay parurusahan. Ang kapangyarihang ito ay ganap na nasakop. Kapag bumagsak ang testamento, mas malamang na maging tulad ng mga estatwang bato na iyon, na direktang nadudurog hanggang sa abo. Ngayon ko lang talaga nakita, kung walang mahiwagang payong, hindi nito mapipigilan. Domineering. Napagtanto ni Gu Hong na hindi lang siya, kundi ilang mga marangal na bata mula sa iba't ibang pamilya na malapit sa kanya ay nakaluhod na sa lupa na may malambot na mga binti. May mga taong samuka pa ng dugo at nahimite matapos maapektuhan ng kapangyarihang ito. Namutla ang mukha ni Gu Hong, mayroong nakakatakot na misteryo sa mundo. His Royal Highness, ang antas ng paligsahan na ito ay hindi isang bagay na maaari naming panghimasukan. Dadalhin ka ng ministrong ito. Sa pagkakataong ito, hindi na nang ahas si Gu Hong na makipagsapalaran. Agad na sinundan si Wai Zon at iniwan ang malalim na kahulugan ng malupit. Sa wakas, tahimik na. Dahan-daang niluwagan ng maniniil ang kanyang balabal, na inilantad ang kanyang mga kalamnan na kasing harlag ng isang iskulturang bakal. Ang bawat isa sa kanyang mga aksyon ay ginawa ang maharlikang pamilya at mga maharlika ng mga pangunahing sibilisasyon sa kasalukuyan. Sa una, inisip ng lahat na ang maniniil ay, na-oversighted, at nang ahas na hamanin ng Diyos ng espada. Ngunit ngayon, iniisip na ng lahat na marahil ay hindi nila naiintindihan ang mundo ng malakas. Bakit mo hinuhubad ang damit mo? Mukhang naiinis si Ye Fan, hindi mo ba nakita si President Su sa tabi ko? Ah, sumimangot si Su Qingzhou, ang galing talaga ng asawang ito, kailan pa ito kumikilos? Ye Fan, matagal ko nang inaabangan ang laban na ito. Malamig na malamig ang tyrant, ngayon, hahayaan mo akong bugbugin ako, o bugbugin mo ako. Bago siya matapos magsalita, naging marahas na naman ang pamimilit ng tyrant. I promote. Para sa isang oras, tulad ng isang gulat, binalot nito ang buong Temple of Destiny. Ang templo ng tadhana na may kasaysayan ng daan-daang milyong taon ay nagsimula na ring manginig. Naramdaman na ng buong lungsod ng tadhana ang lindol. Daan-daang tao sa pinangyarihan at maging ang libu-libong tao na sumugod ay namumutla na, hindi alam kung ano ang mangyayari. Pang-aapi.
Pang-aapi. Ang puso ng bawat isa ay parang sasabog na. Ay, parang hindi ako makahinga, paano ito? Ito ba ang taong hinahanap ng templo? Sa mata ng lahat, ang puting buhok na matatag na figure ay mukhang Diyos ng digmaan. Huminga ng malalim ang tyrant, at naging mainit na parang mainit na lava ang puting hangin na ibinuga niya. Gumawa ng isang hakbang at lumapit kay Yefan. Sa bawat hakbang, gumuho at gumuho ang lupa. At pabilis ng pabilis ang takbo niya. Hanggang sa, naging puting ilaw, isang kidlat na kulog, bumagsak sa harap ni Yefan. Ang isang kamao, nang walang anumang pag-aatubili, ay tila nasangkot sa buong mundo, at bumasag sa bungo ni Yefan. Kabanata 4143 Pagkasira. Kabanata 4143 ang pagkawasak ay A. Malapit na tawag. Medyo naging seryoso ang mga mata ni Yefan sa sandaling ito. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay kay Su Qingzhou, itinaas ang kanyang kaliwang kamay, at itinaas ang dalawang daliri. Nang dumampi ang dulo ng dalawang daliri sa suntok ng tyrant na humila sa mga bundok at ilog. Om! Ayan! Ay isang marilag na tunog, at 1,000 patong ng mga alon ng hangin ang gamulong sa lupa. Tila may kung anong liwanag, at biglang namumulaklak sa posisyon kung saan ito nakadikit. Dilat na dilat ang mga mata ng tyrant, at talagang naramdaman niyang nakaharang ang kamao niya ng dalawang daliring iyon. Ito ay tulad ng isang daangzang makapal na pader na bakal, at mahirap na umabant ng kalahating pulgada pasulong. Hindi lang iyon, isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang naipasa mula sa mga daliri ni Yefan. Bang! Hindi nakikita, isang spiral ng enerhiya ang bumuo ng isang puyo ng tubig ng kapangyarihan na bumalot sa malupit. Isang malakas na kapangyarihan ng banal na dugo ng dragon, tulad ng isang mabangis na hayop, apokaliptik natural na sakuna, ang sumabog sa daliring iyon. Para itong shockwave na direktang hamampas sa kalangitan. Ang kapangyarihan ay dumaan, at sinundan talaga nito ang kamao ng malupit at sinimulang durugan ang lahat. Sa kamao ng malupit, mabilis na naalis ang kapangyarihan ng kaguluhan, at maging ang kanyang laman ay nagsimulang mapunit at mabalatan. Ang mapangwasak na puwersang ito ay patuloy na nagngangalit pataas, at sa isang kisap mata, ang buong braso ng malupit ay natanggalan ng laman at dugo. Umuungal ang malupit, sa sakit, pagkabalisa, at ayaw. Namulat ang kanyang mga mata, at nakita niya na sa likod ng kanyang mga braso, balikat, dibdib, pati katawan, organo. Ang mga kalamnan at litid ay naging mga hibla ng pulang sinulid, at ang kanyang mga organo ay naging ambon ng dugo. Nag-react ang libu-libong tao na hindi pinayagang manood, at ang karamihan sa katawan ng tyrant ay naging isang hangkag na kalansay. Gaano man kalakas ang pagbagsak ng kanyang mga paa sa lupa, hindi siya binaril, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi kinaya. Ang sakit na kasing haba ng isang siglo ay nangyayari lang sa isang segundo. Inalis ni Yefan ang dalawang daliri sa ilalim ng nakatitig na mga mata. Kung gusto mong lumaban sa akin, kailangan mong maging kalaban ko. Sabi ni Yefan na walang ekspresyon ng mukha, at pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng tyrant at pinaikot ito. Ang ulo ng punong malupit ay napilipit ng direkta mula sa kalansay. Itinapon ni Yefan ang ulo at gamulong sa isang tabi. Ang madla ay ganap na tahimik, ganap na bumagsak sa patay na katahimikan. Isa lang ang nasa isip ng lahat. Ito, tapos na. 2 daliri at tapos ka na. Sa mata ng lahat, ang anyo ng tyrant na parang Diyos ay bumaba mula sa lupa, na may hindi mabilang na mga inaasahan at takot sa kanyang likod. Bilang isang resulta, sa harap ng Sword God, nagtapos ng ganito. Kahit ang Sword God ay hindi ginamit ang kanyang espada. Si Yefan, na parang walang nangyari, hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou at maluwag na lumagpas sa balangkas. Habang naglalakad sa pulutong ng mga nanonood, isang pares ng mga mata na puno ng pagkamangha, sigasig, pananabik at takot lahat ay nakatingin kay Yefan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng Shenlong royal family ay pawang mapagmataas at nananabik. Parehong sina Xinghe at Long Choxi ay may matingkad na mga mata na may paghanga sa kanilang mga mukha. Labis na takot ang ibang mga angkan at maharlika. Anong nangyari? Hindi ko alam, hindi ko talaga maintindihan. Marahil, hindi natin ito karapat-dapat na maunawaan ito. May mga taong nakipag-usap ng husto at mapait na ngumiti. Nakakabigla sa kanila ang nangyari kaya hindi nila alam kung saan magsisimula. Sina Monto at Boca, dalawang mabangis na lalaki na sumunod, ay nakita si Yefan na papalapit, at walang mapanuksong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang inag sila, tahimik na yumuko, at masunurin silang umatras. Huminga ng malalim si Gu Hong bago naging normal ang kanyang mukha. Wei Zon, anong nangyari ngayon? Tanong ni Gu Hong. Si Wei Zon sa gilid ay natulala at bumulong-bulong, Chen. Mayroon akong malamayan na mga mata at hindi ko maintindihan. Naiintindihan ng haring ito. Mataimtim na sinabi ni Gu Hong, Diyos ng espada, hindi ka dapat mahulog sa prinsipe. He fully realized, what other powerhouses, the hype is all false. Sa harap ng tuktok ng Sword God, may mga lumulutang na ulap. Hanggat nakasandal siya sa mar-angle na tuktok ng Sword God, makikita niya ang mga bundok at ang mga karaniwang tao. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, humakbang pasulong si Gu Hong, nagbabalak na ipahayag ang kanyang mabuting hangarin. Ang patriarch ng Sword God, ang tyrant ay isang estudyante ng akademya kung tutuusin, at siya rin ang tagahatol ng templo.
Ang pagpatay sa kanya ng ganito ay maaaring magdulot sa iyo ng problema. Ngunit ang Diyos ng Espada, makatitiyak ka, nakita ng haring ito sa sarili niyang mga mata na ang malupit ang nag-udyok sa una. Bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Yefan. Hindi siya patay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Natigilan si Guhong. Pagtingin niya sa tyrant sa likod niya, laking gulat niya. Before you know it, binago na ng tyrant ang karamihan sa kanyang laman. Ang ganitong marahas na kapangyarihan ngayon ay hindi pumatay sa malupit. Napakalakas ng kakayahan sa pagbawi. Maraming tao ang muling nabigla sa tirano. Paano ito posible? Napabulala si Wizon, purong pisikal na kapangyarihan lang ba ito? Sa ganitong paraan lamang natin maipaliliwanag kung bakit hindi gaanong nasaktan ang primordial spirit ng tyrant. Gayunpaman, anong uri ng purong pisikal na lakas ang maaaring gawing balangkas na may dalawang daliri ang powerhouse ng tyrant? Napatulala na naman ang ibang tao sa paligid. Sa purong pisikal na lakas, nawasak ang tyrant. Pwede ba? Sa sandaling ito, ang malupit ay namutla, inilipat ang kanyang leeg, at inilabas ang kanyang dalawang paa mula sa lupa. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Yefan na may mga ngipin. Ngayon lang yan, pero destruction. Lumingon si Yefan nang hindi inaasahan, alam mo talaga ang hakbang na ito. Upang labanan ka, sinuri ko ang iba't ibang mga historical research materials sa 9 transformations of the dragon. Tyrant sa masalimuot na mga mata, sinabi niya, hindi ko inaasahan. Na makita talaga. Pagwasak. Biglang may naalala si Wizon at napabulalas, kaya nga. Nagtaka si Guhong, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Wizon, narinig din sana ng kamahalan na maraming iskolar ng Shenlong ang dalubhasa sa pananaliksik ng Shenlong clan. Ayon sa mga record ng pananaliksik, walang tumpak na mga talaan ng mga diskarte sa paglilinang sa 9 tribulations ng Qinglong, kabilang ang ilang mga kasanayan sa Qinglong, ay hindi malinaw. Naitala. Ngunit ayon sa mga makasaysayang materyales na ipinasa mula sa sinaunang panahon, ang ilang mga kasanayan na malinaw na ginagamit ng Qinglong ng 9 tribulation ay karaniwang nakumpirma. Sa kanila, ang pinakasikat ay natural na ang Dragon Eclipse at ang Destruction. Ito ay isang trick na hindi pa ganap na napatunayan. Maraming tao ang nag-iisip na ang ilang mga kasanayan sa Qinglong ay gawa-gawa, at may mga pinalaking elemento sa mga ito, at ang pagkasira ay ang kategoryang ito. Sinasabi na ito ay isang purong power trick na nag-maximize sa hindi masisira na mga katangian ng pisikal na katawan ng 9 Tribulations Azure Dragon. Kahit na hindi mo kailangan ng kaluluwa ng dragon, hindi mo kailangang magtanim, hawakan mo lang ito ng iyong katawan, maaari mong sirain ang langit. Ang lupain. Ang eksaktong prinsipyo, hindi ko alam. Naririnig ito ni Guhong at ng iba pang grupo ng mga tao. Kung wala ng iba, sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa pangalan ng trick na ito, malalaman mo kung gaano kadomina ang trick na ito. Kabanata 4144 ang likuran. Kabanata 4144. Gustong tumawa ni Yefan sa likuran nang marinig niya ito, paanong nasabi ito ni Wizon ng napakahiwaga. Ang pagkasira na ito, sa huling pagsusuri, ay isang masamang panlilinlang. 9 Tribulations Azure Dragon, ang pisikal na katawan ay immortal, na nangangahulugang kahit gaano ka, maaksaya, hindi mo sasaktan ang iyong sarili. Sa makatuwid, kapag nakikipaglaban sa kamay na labanan, maaaring gamitin ng 9 Tribulations Azure Dragon ang kanyang katawan bilang isang uri ng consumable. Ngayon lang, nagsagawa ng fusion reaction si Yefan sa isang bahagi ng tisyo ng kanyang katawan sa dulo ng kanyang daliri. 2. Sabihin, ito ay isang maliit na sukat na nuclear pagsabog. Ang pisikal na katawan ng 9 Tribulations Azure Dragon, gaano kahusay ang kalidad, gaano kataas ang densidad, ang mahalagang sangkap na ito, na agad na pumutok, ang kapangyarihan ay natural na nagtataglay ng salitang, pagkasira. Ang susi ay kung nasaktan mo ang 1,000 kaaway, mawawalan ka ng 0. Ito pa rin ang walang kwentang pagkawatak-watek ni Yefan, at ang karamihan sa kapangyarihan ay itinapon sa kalangitan. Sa disintegrasyon, mahirap kontrolin ang saklaw ng pagkawasak. Sa mahigpit na pagsasalita, ang intensity ng pagkasira ay direktang proporsyonal sa pisikal na kalidad ng 9 Tribulations Azure Dragon mismo. Kung tungkol sa pisikal na kalidad ni Yefan bilang banal na hayop, ang balat ng dragon, sa dulo ng dalawang daliring ito, magiging mapangahas na pasabugan ito. Hindi madali para sa primordial na espiritu ng isang malupit na makatiis dito. Natalo ako. Ikinuyom ng mahigpit ng tyrant ang kanyang mga kamao, bagaman hindi kita pinayagang gamitin ang espada, sulit na matikman itong maalamat na 9 Tribulations Azure Dragon skill. Mahinang sabi ni Yefan. Ang pagkawasak ay isang kasanayang asol na dragon lamang sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, ngunit kung ang primordial spirit ay hindi sapat na malakas, maaari pa rin itong masira sa katawan at espiritu. Maaari kang mabuhay, ngunit hindi masama para sa akin na maging kalaban ko. Malayo. Hindi tumanggi ang malupit, ngunit sinabi, gaano man kalayo ang agwat, tiyak na malalampasan kita hanggang sa matalo kita. Sa susunod na magkita tayo, hihilingin ko talaga sa iyo na gamitin mo ang iyong espada. Tumawa ng mahina si Yefan, pakiramdam ko ay narinig ko na ito dati. Sa ngayon, wala kang pagkakataon. Joke. Sa talento at kasipagan, ano ang mas mababa ko sa iyo? Huwag mong isipin na kung nauuna ka saglit, mapapadaig mo ako palagi.
Buong pagmamalaking sinabi ng malupit, maliban kung papatayin mo ito ngayon sa akin, kung hindi, tatawag ako pabalik sa lalong madaling panahon o huli. Napabuntong hininga si Ye Fan, mukhang hindi mo naiintindihan na ang iyong pinakamalaking kahinaan ay ang iyong halos perpektong talento. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ng tyrant. Umiling si Ye Fan at nagsabi, ang daan ng langit ay higit pa sa sapat upang mapunan ang kakulangan. Ang paraan ng tao ay higit pa sa kawalan at higit pa sa pakinabang. Kapag naintindihan mo ito, baka may pagkakataon, hayaan mong gamitin ko ang espada. Sinabi pagkatapos ng dalawang pangungusap na ito, hindi na pinansin ni Ye Fan at sabay na dinala si Su Qingzhou sa templo. Maraming tao sa eksena ang nakinig, ngunit hindi nila lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Ye Fan. Sumimangot din ang tyrant, nag-iisip. Lord Tyrant, okay ka lang ba? Lumapit sina Boca at Manto at nagtanong. Ang malupit. Natahimik sandali, pagkatapos ay sinabing, Tara na. Saan pupunta? Pumunta ka. Bumalik sa akademya. Ano ang tungkol sa pangangaso ng dragon? Hindi ko siya mapipilit na gamitin ang espada, kahit na hindi siya lumahok. Umalis. Maraming tao ang tahimik na tumawa, iniisip na ang malupit ay nawala ng mukha at tumakas, at maging si Longshu ay hindi nang ahas na harapin ito. Ngunit alam ni Ye Fan na ang taong ito ay hindi kailanman mag-aalaga sa mga mata ng ibang tao. Tiyak na napagtanto niya ang kanyang sariling problema at nagplano na muling itayo ang kanyang mga ideya sa paglilinang. Ang taong ito ay may tunay na malahayop na pang-amoy, at siya ay napakasensitibo sa paglilinang, sabi ni Ye Fan na may damdamin. Mukhang gustong-gusto mo ang tyrant na ito. May ideya siya kay Qinglan, pwede mo ba siyang palayain? Tanong ni Su Qingzhou. Bago ako pumunta dito, papatayin ko sana siya, ngunit ngayon, medyo nag-aatubili ako, sabi ni Ye Fan. Bakit? Dahil lang sa mataas ang talento niya sa cultivation. Asawa, hindi lang mataas ang talento ng lalaking ito. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, ang antas ng Star God ay may malawak na saklaw, malakas at mahina, ang pagkakaiba ay depende ito sa kung sino ang may pinakamaraming pagkukulang. Bago ako umalis sa Wutai, tumagal ng 10,000 taon at hindi mabilang na mga kayamanan para maabot ang iba't ibang katangian ko sa puntong walang pagkukulang. At ang isang malupit na ito ay walang likas na pagkukulang, kaya't siya ay matatawag na isang all-around warrior. Biglang sinabi ni Su Qingzhou, hindi nakakapagtaka, sinabi mo yun sa kanya ngayon lang. Kapag puno na ang tubig, umaapaw ito, masyadong komprehensibo ang tyrant at masyadong umaasa sa talento. Pero hindi niya kayang lampasan ang sarili niyang bottleneck. Gusto niya ang lahat, ngunit ang lahat ay karaniwan. Tumango si Ye Fan at pinuri, tulad ng inaasahan sa aking asawa, isang bagay ang ayos. Bagaman sa mata ng mundo, tiyak na nagsasalita siya tungkol dito. Hindi ito karaniwan, ngunit kung gusto mo talagang lumampas sa mga limitasyon ng Star God, hindi ka maaaring umasa sa omnipotence. Sa totoo lang, nakakalungkot na pumatay ng isang perpektong piraso ng Jade. Pinaglaruan ni Su Qingzhou ang kanyang panlasa, sa totoo lang, kahit na hindi ka magpakita ng awa, hindi ako papayag na patayin mo siya. Oh, bakit? Tanong ni Ye Fan. Natagpuan ko ang malupit na ito sa pamamagitan ng intelligence network sa Anda. Malamang na ang tyrant ay ang manager ni Anda, ang anak ng Diyos ng digmaan, at ang anak ni Anto. Anto, ang tagahatol. Naalala ni Ye Fan na ang Shenlong Temple, ang gintong maskara na pumipigil sa kanila sa pakikipaglaban. Maaaring, ang kanyang ina ang hamarang sa atin noong panahong iyon. Sinabi ni Su Qingzhou, hindi pa ako sigurado, ngunit hindi ako sigurado tungkol dito. Kaya lang, mukhang ang maniniil mismo ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Wala naman. Bago niya nakilala ang diyosa ng Valkyrie, Chanwu, hindi ito nakakuha ng atensyon ng lahat ng partido. Pero kung anak talaga siya ni Antu, malamang, may sekreto din si Antu. Tila naintindihan ni Ye Fan, tila ang laro ng chess ni Su Qingzhou ay nakarating na sa sibilisasyon ng Anda. Nag-uusap ang mag-asawa sa pamamagitan ng voice transmission nang marinig nila ang isang malaking grupo ng mga tao na pumapasok sa templo sa labas. Malinaw na pinindot ni Emperor Tianzhao ang pinakahuling oras at dumating ng huli. Kasama nila sina Prinsipe Tian Hao, Concubine Zhu at iba pa. Bilang reyna, hindi ito dinala ni Pang Shi. Ito ay euphemistically na tinatawag na pagbabantay sa harem, ngunit alam ng lahat na ang reyna ay walang sacred heart. Pare, na mismo ang isang magandang palabas. Masigasig siyang binati ni Gu Hong sa oras na ito, at iniulat ang sitwasyon kay Emperor Tianzhao. Nakinig si Emperor Tianzhao na may ngiti sa kanyang mukha. Ngumisi si Tian Hao sa tabi niya, Brother Huang, ito ang imperial na lungsod, at nagkaroon ng napakalaking kilusan ngayon lang. Sa tingin mo ba hindi alam ng emperador ang nangyari? Kailangan mo pa bang ipaalala sa akin? Mukhang napahiya si Gu Hong, mukhang masyadong nagsasalita ang manugang. Kamahalan, ang Diyos ng Espada ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, na inihayag ang mga natatanging kakayahan ng Nine Tribulations Qinglong sa mga libro ng kasaysayan lamang. Gusto rin ni Gu Hong na ibalik ito hanggat maaari. Ang pagsasabi nito ng malinaw ay isang piraso din ng pagiging anak ng anak, sabi ni Zuzu. Mahinang sabi ng prinsesa. Ngumiti si Emperor Tianzhao at tumango, napakatotoo ng sinabi ni Concubine Ai, at talagang pinagsisisihan ko ito, at hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata.
Ang mga tao sa Anda ay palaging agresibo, ngunit ang malupit ay naglakas loob na kumilos sa lungsod ng tadhana, dapat siyang turuan ng leksyon. Sabi ni Tian Zhaodi, at naglakad sa harap ni Ye Fan. Sa unang pagkikita natin, gusto kong pasalamatan ang Sword God at lutisin ang kaunting problema para sa akin. Hindi agad nakasagot si Ye Fan, ngunit tumingin sa likuran ng Royal Guard. Kabanata 4145 Sino ang nagyaya sa iyo? Kabanata 4145 Sino ang nag-imbita sa iyo? Ayan, walang laman at walang tao. Bahagyang lumundag ang sulok ng mga mata ni Emperor Tianzhao, nang makitang hindi sumaludaw si Ye Fan at hindi sumagot, naging medyo malamig ang kapaligiran. Binawi ni Ye Fan ang kanyang tingin sa oras na ito at ngumiti, ito ay orihinal na nakatutok sa akin, kaya huwag maging magalang. Haha, si Emperor Tianzhao pagkatapos ay nagpatuloy sa pagngiti, ang imperyo at ang Shenlong Royal Family ay palaging may magandang relasyon, at ngayon ang Sword God ay naging isang matapos makilala ang patriarch ng Shenlong Royal Family, mas inaabangan ito ni Gu. Sinundan ng ilang eksena. Si Ye Fan ay walang kabuluhan, hindi nagpapakita ng paghamak o sigla. Natural na maramdaman ni Emperor Tianzhao na hindi siya pinahahalagahan ni Ye Fan. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, halo-halong damdamin pa rin ang nasa puso niya nang talagang humarap siya rito. Napansin ni Su Qingzhou na kakaiba ang mga mata ni Ye Fan at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Ang Emperor Tianzhao na ito ay mayroon ding mga taong may kakayahan sa paligid niya, sabi ni Ye Fan sa pamamagitan ng voice transmission. Ang ibig mong sabihin ay si Pang Zon. Siya nga ang pinakamalakas sa tatlong general. Kung gusto niyang sumama sa pagkakataong ito, dapat may ideya siya. Itinanggi ni Ye Fan, hindi, ang taong iyon ay dapat na isang profesional na anino, susuriin ko ito. Hindi ko makuha ang kanyang kinaroroonan. Anino? Sumimangot si Su Qingzhou, may mga ganoong bantay sa paligid ni Emperor Tianzhao. Hindi ko pa ito narinig. Matapos makumplito ang paghahanda ng isa-isa, ang malaking puwersa ay handa ng i-teleport sa mundo ng Amakusa. Sa pagkakaroon ng Sword God sa pagkakataong ito, ang nakababatang henerasyon ay mas motibasyon, nagnanais na gumanap ng mahusay, at ang kanilang moral ay mataas. Bago sila umalis ay nagtaya na sila sa isa't isa kung ilang bronze species ang kanilang papatayin. Narinig ko na ang ilan sa mga bronze species sa mundo ng damo ay hindi masama. Haha, gusto mo bang pumunta sa ganyang klaseng halimaw? Anyway, parang tao, kaya okay lang na subukan mo, di ba? Ito ay isang grupo lamang ng mga hayop na hugis tao, at ang kanilang katalinuhan ay hindi kasing husay ng bundok ng Young Master na ito. Mag-ingat ka, huwag kang sumama sa grupo ng mga Amakusa. Masyadong malapit, baka pugutan ka ng ulo ng Young Master na ito sa isang hampas lang. Haha, ilang masasamang salita ang pumasok sa tenga ni Ye Fan. Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, ngunit tahimik na isinulat ang hitsura ng mga taong ito. Hindi nagtagal at nakarating na ang lahat sa pangunahing kontinente ng Amakusa World. Sa malawak na tansong sibilisasyong ito, para sa mga gintong karerang ito ay isang malaking amusement park. Pagdating pa lang nila, may iilang kabataan na walang parusang iwinawagayway ang kanilang mga armas. Sunod-sunod na mga gintong kabayo ang tumusok sa kalangitan, at ang kalawakan ay nag-oscillated. Kapag bumagsak ito sa lupa, humihila ito ng 1,000 milya mula sa kanyan. Haha, ito ang Bronze World. Napakarupok. Ako ang tunay na Diyos. Pagdating ko sa ganitong mababang antas ng sibilisasyon, natural na baguhin ang kulay ng mundo sa pamamagitan ng kilos. Sayang na ang kapangyarihan ng kaguluhan ay masyadong manipis, kung hindi ay talagang gusto ko ang lugar na ito. Hoy, walang bronze species dito, hindi ko maiwasang pumatay ng ilang karne ng kai-kai. Naghiyawan ang lahat, at ang ilan ay hindi na makapaghintay. Katahimikan. Malakas na sumigaw si Tian Hao, hindi pa opisyal na nagsisimula ang Dragon Hunt. Nandito na ang tatay ko at ang Sword God, kaya bakit ka naghihintay na magkagulo? Noon lamang napagtanto ng ilang kabataan na sila ay labis na nasasabik, at lahat sila ay nahuhulog sa pagmamadali. Ang utak ay hindi nang ahas magsalita. Haha, ang long show ay isang masayang araw. Ang lahat ay nasa labas upang magpahinga, at ang prinsipe ng korona ay hindi kailangang maging seryoso. Tinanong ni Emperor Tianzhao si Xiang Ye Fan, sa tingin ng Diyos ng Espada ay magandang mag-camp dito. Ang lokasyon sa ibaba ng lahat ay karaniwang sentro ng sibilisasyon ng Amakusa. Ito rin ay isang coordinate na naitakda na. Walang problema, nandito lang ako para tumambay, wala nang iba, sabi ni Ye Fan. Pagkatapos ay naayos na, sabi ni Emperor Tianzhao, magkampo sa lugar. Di nagtagal, ang mga katulong na sumunod ay responsable sa pagtatayo ng malalaking tolda sa lugar. Ito ay sinasabing isang tolda, ngunit ito ay isang pagsasanib din ng teknolohiya ng Fizz, at ito ay tulad ng isang maliit na kuta na sinuspinde sa kalagitnaan ng hangin. Ang taong namamahala sa tirahan ni Ye Fan ay si Long Choxi. Ginagawa rin niya ang trabahong ito sa unang pagkakataon, kaya ang bilis ay mas mabagal kaysa sa iba pang mga katulong. Hindi interesado si Ye Fan na maghintay dito, kaya dinala niya si Su Qingzhou para tumambay sa malayo. Ang mga mahuhusay na tao na sumama sa pamilyang Shenlong ay halos lahat ng mga tagapaglingkod upang bumuo, at hindi nila kailangang gawin ito sa kanilang sarili. Nang makitang nagmamadali si Long Choxi doon, nagtawanan silang lahat. Hoy, itim na babae, kaya mo ba?
Kapag na-set up na ng iba, magiging mabagal ang patriarch natin, di ba? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit dapat siya dalhin ng patriarch, clumsy at clumsy. Oo. Narinig ko na ang kanyang ina ay mapanghusga, at ang ating sword god patriarch ay maaaring nagustuhan ang kanyang ina. Nang marinig ang mga chismis na iyon, nagngangalit si Long Choxi at walang sinabi. Biglang lumapit si Xinghe at tinulungan si Long Choxi na ituro ang isang problema. Hayaan mo akong tulungan ka, ang device na ito ay para sa pag-aayos, hindi para sa pagkonekta. Mahusay na tinuruan ni Xinghe si Long Choxi kung paano ito gawin. Salamat, ika-9 na prinsipe, medyo nagulat si Long Choxi, nakatitig kay Xinghe, nag-aalangan na magsabi ng kahit ano. Anong meron? Saan hindi pwede? Tanong ni Xinghe. Ang iyong kamahalan ay napakahusay sa pagtatayo ng mga tuoda. Nagtataka si Long Choxi. Biglang natauhan si Xinghe at ngumiti, noong nasa akademya ako, madalas akong pumunta sa isang mapanganib na lugar para subukan. Wala akong mga katulong, kaya nagtayo ako ng pansamantalang tirahan mag-isa. Ngumiti si Long Choxi nang may pag-unawa, salamat, kamahalan. Huwag kang magpasalamat sa akin, kung hindi natin ito nakuha ng tama, ang Sword God ay dapat na bumalik, tumawa si Xinghe. Nang makitang abala ang dalawa, maraming tao sa paligid nila ang nagtawanan. Iyan ang ika-9 na prinsipe. Paano mo ginagawa ang ganitong uri ng trabaho? Nakakahiya talaga sa royal family. Hindi natuwa si Long Choxi, His Royal Highness Xinghe, bakit hindi ko ito gawin sa sarili ko? Huwag kang mag-alala sa kanila, kami na naman wala kang ginawang kaiyahiya, bakit ka nagkasala? Mukhang kalmado si Xinghe. Ngumiti si Long Choxi at walang sinabi. Sa tent ni Emperor Tianzhao, dumating ang isang eunuch at nagulat na tinutulungan ni Xinghe ang Sword God na magtayo ng tuoda. Bakit ang pang-9 na kapatid na ito ay nalilito? Paano mo nagagawa ang bagay na iyon sa iyong sarili? Kumunot ang noo ni Tianhao. Bakit hindi mo pigilan ang ika-9 na prinsipe? Saway ni Gu Hong. Ngunit iniunat ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay, hindi na kailangan, bitawan mo siya. Kamahalan, natatakot ako na ito ay hindi nararapat. Sabi ni Zhu Fei. Malinaw pa rin si Gu tungkol sa kanyang init ng ulo. Kadalasan ay humihingi siya ng tawad sa huling pagkakataon na nasaktan niya ang Sword God. Sinabi ni Emperor Tianzhao, dahil nagsimula na ito, tawagan siya muli at ipakilala ang tainga ng Sword God. Natatakot akong magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Isa pa ring matalinong ama, napakadali para sa Sword God na isipin na hindi namin hinayaan ang ika-9 na kapatid na humingi ng tawad, at hindi namin sineseryoso ang Sword God, sabi ni Gu Hong. Sa sandaling ito, ilang gwardya ang bumalik sa malaking tuoda. Kamahalan, sinuri namin ang lugar sa libu-libong milya. Maliban sa ilang mga hayop, wala kaming nakitang anumang bakas ng tansong lalaki. Maaaring kailanganin na pumunta sa mas malayong lokasyon para manghuli. Hindi nasisiyahang sinabi ni Emperor Tianzhao, paano ito mangyayari? Dahil ito ang kaso, bakit ang taong namamahala sa pagsisiyasat sa mundong ito ay nagtakda ng lokasyon dito? Pare, pakiusap huminahon ka. Kung mas malayo, para ang lahat ay magkalat ng kaunti, at mas masarap pumatay, nakangiting sabi ni Tianhao. Oo, manghuli sa iba't ibang direksyon, at sa wakas ay bumalik ka dito, walang makikialam sa sinuman, sabi din ni Gu Hong. Tumango si Emperor Tianzhao, okay, kapag bumalik ang Sword God, iaanunsyo namin ang opisyal na pagsisimula ng Dragon Hunt. Kasabay nito, ito ay matatagpuan sa isang walang laman sa mundo ng Amika. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap ng itim at gininto ang apoy, at inilabas niya ang isang espada, at isang nakatagong paghihigpit ang direktang nabasag. Okay, hindi na direktang makakarating dito ang Temple Teleportation Formation. Kahit na kailangan itong ayusin, hindi ito magiging posible sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Su Qingzhou na may bahagyang pag-aalinlangan, hindi ko makita ang mga teleportation coordinate. Kung masira ito sa tamang panahon, mapupukaw ba nito ang kanilang hinala? Huwag kang mag-alala, Mrs., matagal ko nang pinag-isipan ito. Pagdating ng panahon, hayaang dumaan ang isang berdeng dragon dito at iluwa ang dagandong ng dragon sa loob ng 9 na araw, at ito ay laging maloloko. Tumango si Su Qingzhou na may kasiyahan, okay lang, dapat na tayong bumalik, may appointment pa ako. May appointment ka? Sino nagtanong sa'yo? Nagtataka si Ye Fan. Kabanata 4146 na maliwanag na espada. Nang makita ang ekspresyon ng lalaki, unti-unting naging seryoso si Su Qingzhou, at alam niyang isa itong hindi pagkakaunawaan. Huwag ka nang masyadong mag-isip, simula nang dumating ka sa akin, wala pang nang ahas na yayain ako. Medyo nag-relax si Ye Fan, sinong babae ang nagtanong sa iyo? Labas. Sandali, malalaman mo, mapaglarong tumawa si Su Qingzhou. Bumalik sa campsite, nagpadala si Emperor Tianzhao ng isang tao para imbitahan si Ye Fan na magsalita. Hindi sinasadyang nalaman ni Ye Fan na ang biktima sa mundo ng Amokusa ay masyadong nakakalat, at binalak niyang magsimula sa kampong ito at manghuli ng hiwalay. Si Lord Sword God ay agad na nagpakita ng walang malasakit na saloobin, nakatitig lamang kay Su Qingzhou, at hinayaan si Emperor Tianzhao na ipahayag ito sa kabilang panig. Matapos ang opisyal na pagsisimula ng Dragon Hunt, isang grupo ng mga marangal na disipulo na hindi makapaghintay ng mahabang panahon ay nagdala ng kanilang mga tagasunod at nagkalat sa lahat ng direksyon. Bilang host, walang espesyal na gagawin sina Ye Fan at Emperor Tianzhao.
Sa pamamagitan ng kombensyon, ito rin ang panahon para sa emperador ng Shenki Empire at ang patriarch ng maharlikang pamilya ng Shenlang upang makipag-chat at makipag-usap. Sa oras na ito, nagdala si Zhu Fei ng ilang katulong sa palasyo at mga entourage at natagpuan si Su Qingzhou. President Su, ang palasyong ito at ang iyong pangalan ay may salitang snow, sa kanilang mga pangalan, na maaaring ituring na napakakapalaran. Noon sa palasyo, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap kay President Su. Mag-usap tayo ng mabuti. Magalang na sumagot si Su Qingzhou, napakagalang ni Ms. Zhu Fei, narinig ko mula sa High Priest na si Constantine na interesado ang ginang sa Divine Book of Fate. Oo, nahihiya akong sabihin na ang palasyong ito ang unang pumasok sa palasyo. Noon, nagbasa na lang ako ng mga libro ng tadhana para hindi mapahiya ka. Ngunit nitong mga nakaraang taon, lalo akong nahuhumaling sa karunungan ng Diyos ng tadhana, at nakakolekta ako ng ilang bersyon ng Tome of Destiny. Sabi ni Long Zhujiao, at agad na naglabas ng ilang makakapal na libro mula sa storage ring. Si Pangulong Su ay ang kahaliling santo ng templo ng tadhana. Dapat ay pamilyar siya sa mga Clos Eco at alam ang malalim na kahulugan. Ito ang oras kung kailan hinihiling ng palasyong ito ang dakilang pari na makipag-ugnayan kay Pangulong Su, at gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para magtanong kay Pangulong Su. Ngumiti si Su Qingzhou, kung nais ni Naya niyang napag-usapan ang banal na aklat ng kapalaran, sabihin mo lang sa akin ng direkta, syempre hindi. Tatanggi ako. Ang galing. Nagmamadaling sumulong si Zhu Fei, masigasig na hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, masayang parang isang inosenteng babae. Kamahalan, Diyos ng Espada, pagkatapos ay pumunta ang babae at si Pangulong Su sa kanilang toda at nagretiro muna. Sinabi ni Emperor Tianzhao na may mahinang ngiti, concubine ay, huwag mag-alala, ang mga ngaso ng dragon na ito ay tatagal ng ilang araw. Napaka-busy ni President Su, kaya hindi dapat palampasin ng concubine ang magandang pagkakataong ito. Matamis na ngumiti si Zhu Fei at hinayla si Su Qingzhou palabas. Bamulong si Ye Fan ng voice transmission, asawa, si Zhu Fei ba ang nagyaya sa iyo? Oo, o hayaan ng mataas na pari na magpadala sa akin ng isang sulat ng maaga, at hindi ako pupunta kung hindi ako pupunta. I think it's fake to ask me. Totoo naman na single ka, kaya mo sarili mo. Kumurap si Su Qingzhou kay Ye Fan at umalis. Nag-isip ang mga mata ni Ye Fan, mapipilitan niya talaga si Su Qingzhou na manatili, at walang makakapidyaw sa kanya. Ngunit, dahil may mga taong gustong maglaro, maaari rin niyang gawin ito. Tumawa si Emperor Tianzhao, ang malungkot na babae ay palaging pinahahalagahan ang Diyos ng tadhana. Bihira na makatagpo ang Diyosa ng tadhana, at hindi maiiwasang matuwa, Diyos ng Espada. Hindi nakakagulat. Hayaan mo lang siyang magmadali, kailangan ko pang maglibot kasama si Xiaoshu, sabi ni Ye Fan. Haha, sobrang bilis, bakit hindi ka maglaro ng ilang chess games kasama ang Sword God? Itinuro ni Emperor Tianzhao ang Fate chessboard sa tabi nito, na sinasabing larong inimbento ng God of Fate. Sa pangkalahatan, ito ay katulad ng Go, ngunit may ilang mga pagbabago sa kapalaran. Sa panahon ng laro ng chess, ang mga piraso ay gagalaw sa kanilang sarili. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, hindi ko pa nalalaro ang bagay na ito. Sa talino ng Sword God, makikita mo ito sa isang sulyap, bakit hindi mo subukan? Nakangiting sabi ni Emperor Tianzhao. Sa larong chess, ang pinakamagagawang manektik sa puso ng mga tao. Alam ni Ye Fan ang naisip ni Emperor Tianzhao, ngunit wala siyang pakialam. Akmang sisang-ayon siya ay may hamarang sa kanya. Sword God? Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na kumustahin noon, matandang Pang Zon, nakakatuwang makilala ang Sword God. Lumapit si Pang Zon, na nakasuot ng unipormeng militar at may pambihirang kabayanihan. Ang hakbang na ito ay halatang napakawalang galang kay Emperor Tianzhao. Shen, iniistorbo mo ba ang kamahalan? Nagpanggap din si Pang Zon na uto at nagtanong. Ang mukha ni Emperor Tianzhao ay naging malungkot, at ang kanyang mukha ay agad na nagagalak. Pangguogong, nandito ka sa tamang oras, at gustong ipakilala ni Guye ang Diyos ng Espada. Sword God, ito ang tatlong Diyos ni Shenxi, ang tagapagtanggol ng bansa, si Pang Zon. Kilala si Guogang bilang unang espada ni Shenxi. Panauhin, bagaman hindi ito may kukumpara sa Emperor Sword, isa rin itong first-class strategist. Sinulyapan ni Ye Fan ang espada sa baywang ni Pang Zon. Magandang espada. Ang Diyos ng Espada ay may magandang paningin. Agad na dinampot ni Pang Zon ang espada, ako ay isang martial artist, at hindi ako umiikot sa sulok. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako upang lumahok sa pangangaso ng dragon, upang humingi ng isang aralin o dalawa sa Diyos ng Espada. Mas mabuti ang tyrant na iyon, gusto mo akong labanan. Ngumiti si Ye Fan. Alam ng matandang lalaki na ang kanyang lakas ay mas mababa sa isang 10 milyon ng lakas ng Diyos ng Espada, ngunit nais lamang ng matanda na pag-usapan ang tungkol sa mga kasanayan sa espada, anuman ang antas ng paglilinang. Sinabi ni Pang Zon na may seryosong mukha, kung nasaktan ko ang Diyos ng Espada, mangyaring patawarin mo ako, at nakikiusap din ako sa Diyos ng Espada na kumpletuhin ito. Ang gayong mapagpakumbabang ugali ay mas mataas kaysa kay Emperor Tianzhao. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na pinigilan ni Emperor Tianzhao ang isang alon ng galit. Okay, kung ikaw ay walang ginagawa, ikaw ay walang ginagawa, kaya alamin na lang ang tungkol sa mga espada. Si Ye Fan ay talagang curious din tungkol sa kahulugan ng espada, ang unang eskrimador ng Shenki.
Dahil alam na ang Sword God ay makikipag-usap kay Duke Protector, ang mga taong nanatili sa kampo ay nagmamadaling pinalibutan siya. Kanyang Royal Highness. Tuwang-tuwa si Long Choxi, ngunit nakita niyang lumitaw din si Xinghe. Nandito pa rin si Miss Chu Shi. Ngumiti si Xinghe sa kanya. Ako ay isang lingkod ng Sword God, kaya natural na hindi ako lalayo, ngunit bakit hindi nangaso ang kanyang kamahalan? Anong klaseng pangangaso ito? Hindi ito halimaw. Hindi ako interesadong pumatay ng ilang mahihinang nilalang ng bronze species. Umiling si Xinghe. Ngumiti si Long Choxi, talagang mabait ang kanyang Royal Highness. Medyo nahiya si Xinghe sa kanyang sinabi, at pinunasan ang kanyang ilong, tayo'y panuurin ang labanan, ang tagapagtanggol ng bansa ay hindi gumagawa ng espada sa loob ng maraming taon, ngunit bihira ang hamoni ng Diyos ng espada. Oo, buti na lang at hindi kami lumabas ng pangangaso, kumita kami ng malaki. Tuwang-tuwang sabi ni Long Choxi. Tinitigan ni Xinghe ang maikling buhok na batang babae na tuwang-tuwang naikuyom ang kanyang mga kamao, natigilan sandali, pagkatapos ay ngumiti at tumango. Sa oras na ito, napuno ang buong kampo ng layunin ng espada na puno ng pang-aapi. Inilabas ni Pang Zon ang kanyang innate spirit treasure level long sword. Ang talam ay payat, ngunit hindi ito mukhang matalim, at mayroon pa itong primitive na pagkamagaspang. Ang silver gray na talam ay nagpapalabas ng isang sinaunang kapaligiran. Ang pangalan ng kutsilyong ito ay Tushang Undefeated, ngunit ito ay Foot of Fizz. Ito ay huwad ni Akimir, ang God Forge, sa pamamagitan ng likas na minahan ng kayamanan. Upang maisigo ang pinakadakilang kapangyarihan. Nagsimulang kilos si Pang Zon, hilingin din sa Diyos ng espada na ipakita ang kanyang espada. Biglang napagtanto ni Yefan na ang kutsilyo ay ginawa ng disipulo ni Kang'er, hindi nakakagulat na napakaganda ng kalidad nito. Casual siyang nagunat patungo kay Long Choxi, sword. Napatulala si Long Choxi, Patriarch, gusto mo ba ang aking espada? Ikaw ay aking lingkod, hindi sa iyo, o sino? Napatulala si Yefan. Ngunit ang aking espada, ay isang mababang uri lamang ng espiritual na sandata, ito ay masyadong walang kapantay, ito ay isang likas na espiritual na kayamanan. Sabi ni Long Chu na may habag. Si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag, kaya't ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang espada ay lumipad sa kanyang kamay. Patriarch of the Sword God, ngayon lang namin natutunan ang tungkol sa swordsmanship, hindi ang kapangyarihan ng cultivation. Hindi ba masyadong nagmamadali para sa iyo na gumamit ng mababang uri ng espiritual na sandata? Sabi ni Pang Zon na nakakunot ang noo. Naiinip na sinabi ni Yefan, napakaraming kalokohan, malalaman mo kung tamaan mo ito. Kabanata 4147 magsama-sama. Nang marinig ni Pang Zon ang mga salita, hindi na siya nagsalita pa. Bagamat hindi pa siya kumikilos, nararamdaman ng lahat na bumubulwak ang isang malakas na puwersang mapang-ipong mula sa kutsilyo. Sa ritmo ng paghinga, humakbang ng isang hakbang si Pang Zon, ngunit maagang dumating ang kutsilyo kay Yefan. Boom! Ang nag-iisang espada ay nahulog ng diretsyo, ang espada ni Yefan ay bumasa kasama nito, at siya ay lumangoy sa gilid ng talim at kumamaw sa nakaraan. Ito ay tila konektado, ngunit hindi mahirap. Isang puwersa ng paghila ang nalutas ito ng walang kabuluhan. Itinaas muli ni Pang Zon ang kanyang kutsilyo gamit ang kanyang backhand, at sunod-sunod na lumitaw ang mga anino ng mga kutsilyo habang bahagyang nagbubuhat ng timbang patungo kay Yefan. Matapos alisin ni Yefan ang pag-atake ng ilang mga kutsilyo, gamit ang mga katangian ng espada, nakita niya ang isang mahaba at makitid na depekto. Isang espada ang tumusok, tulad ng isang silver dragon na lumalabas sa dagat, maliwanag na buwan na bumabagsak sa mga ulap. Kahit na ang sword technique ni Pang Zon ay nabighani at ginamit niya ng gusto ang pressure ng sword, imposibleng magpakita ng anumang mga depekto sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, ang walang kapantay na layunin ng espada ni Yefan ay isang swordsmanship upang mahanap ang lahat ng mga tagumpay. Tapos na. May ganoong ideya si Yefan sa kanyang puso, ngunit siya ay natigilan. Ang espada ni Yefan ay tila tumagos sa gubat ng mga tinek. Nang malapit na niyang manalo, hindi niya akalain na biglang bumunot ng mahigpit ang mga tinek sa paligid. Ang espada ni Pang Zon ay naging mabagyong dagat, pilit na winalis at ginulo ang espada ni Yefan. Pagkatapos ay isang mabangis na hayop ang nag-counter-attack, at ang sword intent ay parang avalanche, na muling nagdiin kay Yefan. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at pagkatapos ay talagang naunawaan niya, ang layunin ng espada ni Pang Zon. Napaatras siya ng isang hakbang at nag-awit ng ilang sunod-sunod na espada para tanggalin ang ganting atake ni Pang Zon. Sa mata ng maraming tao, ang Sword God ay pinilit na pabulaykan ni Pang Zon. Ano ang problema? May kalamangan si Pang Zon. Hindi makapaniwala si Long Choxi sa kanyang mga mata. Hindi natalo si Tu Shang. Noon, ginamit ni Duke Hugo ang espadang ito para pamunuan ang libu-libong tropa at kabayo, at tinulungan niya ang kanyang ama na umakyat sa trono. Sumimangot si Xinghe at sinabing, ang unang eskrimador ni Shen Qi ay hindi nangangahulugang isang maling pangalan. Sa hindi kalayuan, si Emperor Tianzhao, na sinamahan ng ilang mga gwardya, ay mukhang madilim. Sa kanyang isipan, naalala niya ang agarang pagpapakita ni Pang Zon Hengdao noon. Dati ito ang kanyang kaluwalhatian, ngunit ngayon, ito ang kanyang bangungot. Ang espada ng Diyos ay hindi pa luma, ngunit ang hari ay matanda na, kaya, hindi pinansin ni Yefan ang ilang hakbang na ito pabalik, sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng interes.
Diyos ng espada, ano ang nakita mo sa pagiging espada ng matandang lalaki? Nagliwanag ang mukha ni Pang Zon sa pagmamataas. Hindi pa ako nakakita ng Emperor level na sword intent, ngunit ang iyong sword intent ay dapat ang pinakamalapit sa isang Emperor. Nagsisi si Ye Fan, marahil, mayroon kang potensyal na isang emperador. Ngunit hindi mo pinili ang landas na iyon. Sayang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagulat. Sinabi talaga ng Sword God na si Pang Zon ay may potensyal na isang emperador. Sinadya ba ito o hindi sinasadya? Si Emperor Tianzhao ay mukhang kalmado at tila hindi naapektuhan. Saglit na natigilan si Pang Zon, pagkatapos ay tumawa ng malakas, Sword God is very wrong. Ewan ko, paano planong harapin ng Sword God ang sword intent ng matandang ito na kalahating pusong emperador. Umiling si Ye Fan, ang antas ng langit ay antas ng langit, anuman ang mangyari. Ang paglapit sa Imperial Sword, hindi ito ang tunay na imperial na espada. Gusto ko lang makita kung ano ang nangyari sa iyong saber intent, at para masira ang iyong saber technique, hindi ko na kailangang isipin iyon. Sumimangot si Pang Zon, ngayon lang siya pinuri. Bigla na lang parang naging walang kwenta siya. Dapat tingnan ng matanda, ang Sword God ay may mahusay na panlilinlang. Habang nagsasalita, si Pang Zon ay naglunsad muli ng matinding pag-atake kay Ye Fan. Matapos lumipad ang malawak na pagbubukas at pagsasara ng mga anino ng espada, ang espada ni Pang Zon ay parang isang kulog, gamit ang mga pakinabang ng espada upang basagin ang kasanayan ng may lakas at pindutin ng Ye Fan. Si Ye Fan, gayunpaman, ay hindi ginamit ang kanyang espada para harangin ito, at direktang hinayla ang espada palapit sa kanyang katawan, hinayaan ang espada ni Pang Zon na mahulog sa hangin. Sinamantala ang sitwasyon, si Ye Fan ay nagwalas ng isa pang espada at nagulat si Pang Zon. Ngunit sa sandaling ito, muling gumawa ng kakaibang twist ang kutsilyo ni Pang Zon, pilit na hinaharangan ang espada ni Ye Fan, at idiniin pabalik si Ye Fan. Ayos lang. Ang ilang mga tao na may mataas na antas ng paglilinang naruroon ay natulala. Akala ko may nakitang kapintasan ang Sword God, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naharang na naman siya sa counterattack. Kalmado ang mga mata ni Ye Fan, alam niyang magiging ganito. Ang paglipat mula sa depensa patungo sa pag-atake ay ang sikreto ng Taishan Daoyi. Gamit ang mga katangian ng malakas na presyon ng kutsilyo, sa pilitang hinarang ang lahat ng mga pag-atake at pagkatapos ay itinulak pabalik. Kung lalayo pa ito, tinatayang ito ay kapangyarihan ng emperador tulad ng absolute counterattack. Gayunpaman, ang Heavenly Sword Intent ay maaari lamang ituring bilang isang natatanging kasanayan, hindi ang batas ng ganap na prioridad. Ang mga mata ni Ye Fan ay parang kuryente, at ang mababang uri ng Spirit Sword sa kanyang kamay ay biglang bumaliktad. Kasunod ng mapang Apong column na iyon, inindayog niya ang isang hindi kapani-paniwalang nababaluktot na reverse arc, papalapit kay Pang Zon sa isang iglap. Parang ang cold-blooded killer na kanina lang hinahabol at binugbog. Nang lumingon siya, bumalik siya at ipinakita ang kanyang malamig na gilid. Nagulat si Pang Zon nang makita niya ito, at gusto niya itong harangan muli, ngunit wala na siyang magawa. Biglang lumitaw si Leng Mang, at ang dulo ng espada ay dumapo sa mga kilay ni Pang Zon. Ngunit kalahating talampakan pa ang layo ng kutsilyo ni Pang Zon kay Ye Fan. Napakatahimik ng buong lugar. Halatang hindi pa nagre-react ang lahat, paano nanalo si Ye Fan? Pagkaraan ng mahabang panahon, pumalakpak si Emperor Tianzhao at ngumiti, tulad ng inaasahan sa Diyos ng Espada, talagang kamangha-mangha ang espada. Ang noo ni Pang Zon ay bumuhos ng malamig na pawis, bagamat alam niyang matatalo siya, ngunit ang pagkatalo na ito ay talagang biglaan. Inalis niya ang kutsilyo at itinupi ang kanyang mga kamay. Sabi, salamat sa Diyos ng Espada sa pagtuturo sa akin. Hindi, ang galing mo sa espada. Kung hindi mo pa ako nakilala, hindi makakahanap ng paraan ng mga ordinaryong eskrimador para makabasag ng espada. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan kung bakit matagumpay na makakaakyat si Zhao Di. Saglit na nag-isip si Pang Zon, at nagtanong, maglakas loob na tanungin ang Sword God, kung ang matandang ito ay makakamit ang Emperor Sword Intent, maaari ba niyang labanan ang Sword God? Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin kay Emperor Tianzhao, na nasa hindi kalayuan, at ang kanyang mukha ay halatang pangit. Iniisip na ang taong ito ay talagang walang pakialam sa emperador. Gayunpaman, umiling lang si Ye Fan. Bakit? Kumunot ang noo ni Pang Zon. Ang espada ay tila ang pinakasikat na sandata, ngunit ito talaga ang pinakamahirap na makabisado. Ito ang pinaka-nakamamatay kapag nilinang sa sukdulan. Kahit na ito ay isang tunay na imperial na espada, hindi ito magiging isang kalaban ng imperial na espada. Dagdag pa ni Ye Fan sa kanyang puso, bukod dito, siya pa rin ang pinakamalakas sa mga espada ng emperador. Pagkatapos ng lahat, si Pang Zon ay may mataas na antas ng kaharian, kaya may naunawaan siya kaagad, tumango at sinabing, sa katunayan, salamat sa Sword God para sa patnubay. Tumalikod si Ye Fan, bumalik kay Long Choxi, at ibinalik ang espada sa kanya. Matapos itong kunin ni Long Choxi, agad niyang pinagmasdan ng mabuti ang buong espada. Huwag mong tingnan, hindi ito nasira. Nasiyahan si Ye Fan, ang pagmamahal sa kanyang espada ang pangunahing elemento ng isang mahusay na eskrimador. Namula si Long Choxi dahil sa kahihiyan, Patriarch, paano mo ito nagawa? Makatuwirang dahilan na ang espadang ito ay masyadong hindi natalo, at walang anumang puwersa.
At saka, ang huling paglipat ngayon. Ano ang nangyayari? Dahil ba sa Sword God kaya mas mabilis ka? Busy din si Xinghe sa pagtatanong. Nagtataka namang tumingin si Ye Fan sa dalawa, paano kayong dalawa? Chapter 4148 Pwede pa ba akong maglaro ng ganito? Nagkatinginan sina Xinghe at Long Choxi, nauuto, hindi alam kung saan magsisimula. Kalimutan mo na ito, iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang kamay, at tamad na magtanong, ang tanong sa pagitan ninyong dalawa ay talagang iisa ang tanong. Nagkatinginan silang dalawa, halatang hindi nagkakaintindihan. Itinuro ni Ye Fan ang kutsilyo ni Pang Zon, bagaman matapang ang kutsilyo, hindi ito kasing liksi ng espada. Ang kutsilyo ay isang talam, ngunit ang tibak ay may dalawang talam. Naisip ito ni Long Choxi at sinabing, ibig mong sabihin, sa harap ng mga knives at mga espada ay hindi kailangang lumaban ng gusto, kailangan nilang gamitin ng maayos ang kanilang flexibility, at iwasan ang mga kahinaan. At ang dobleng talam ng espada ay may kalahati lang ng kabagsikan, kaya hindi ba pwedeng sayangin ang kalamangan na ito? Ang huling espada ay upang samantalahin ang dagdag na gilid na ito. Ang matalim na gilid, na ginagawang hindi mapigilan si Pang Guogong. Bigla ding sinabi ni Xinghe, lumalabas na ang Diyos ng espada ay nanalo sa tagapagtanggol dahil sa mga katangian ng mismong espada. Tumanggo si Ye Fan ng may kasiyahan, kung tutuusin, na pagkasunduan na, hindi na kailangang linangin. Kung walang kapangyarihan, natural na magsimula sa mismong espada. Madalas na sinasabi ng mga tao sa mundo na ang layunin ng espada ay ang pinakanakamamatay na kalagayan, ngunit kadalasan ay hindi nila alam ang tungkol dito. Ang dahilan kung bakit ang layunin ng espada ay ang pinakanakamamatay ay hindi ang kapangyarihan nito, ngunit ang tagumpay nito. Sa lahat ng aspeto. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan lamang, ang mga espada at sibat ay hindi mahina, ngunit lahat sila ay may malinaw na mga pagkukulang. Kapag naunawaan mo lamang ang lahat ng katangian ng mga espada maaari kang tunay na maging isang kwalipikadong eskrimidor. Si Long Choxi at Xinghe ay nabighani, muli siyang tumanggo. Mukhang simple at madaling maunawaan ang turo ng Sword God, ngunit sa katunayan kailangan nating palalimin at unawain ito. Hindi madaling isabuhay ito. Lumapit si Pang Zon sa oras na ito at nakangiting sinabi, ngayon, ang Diyos ng espada ay maaaring sumang-ayon na makipag-usap sa matandang ito. Pakiramdam ko ay pinarangalan ako at gusto kong anyayahan ang Diyos ng espada para sa isang inumin, iniisip ko kung ang Diyos ng espada ay maaaring parangalan siya. Natural na walang interes si Ye Fan, at tatanggi na sana, ngunit narinig niya ang boses ni Pang Zon, interesado ba ang Sword God sa ilang bagay tungkol sa Great Emperor of Destiny? Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, itong matandang lalaki, anong ginagawa mo kay Destiny? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumanggo si Ye Fan at sinabing, okay, idol pa rin ako. Nang makita ito, lalong naging pangit ang mukha ni Emperor Tianzhao, ngunit halatang hindi nararapat na puwersahang makialam sa oras na ito. Magiliw na binati ni Pang Zon si Ye Fan at pumunta sa kanyang toda. Matapos tanggihan ng mga katulong, si Pang Zon ay nagbuhos ng alak para kay Ye Fan mismo. Ano ang gusto mong sabihin? Si Ye Fan ay wala sa mood na maghintay. Ngumiti si Pang Zon, Sword God, patawarin mo sana ako, tutal, may mga masters sa tabi ng emperador. Kung hindi ka maglaro, madaling mapansin na abnormal. Alam mo ba ang pinagmulan ng taong iyon? Medyo naging interesado si Ye Fan. Ang anino na iyon, iilan pa ang mga matatanda sa palasyo ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Ang tunay niyang pangalan ay Lian Liangkan, tinatawag namin siyang Lao Lian. Medyo natahimik si Ye Fan, paanong ang pangalang ito ay kahawig ng isang sinaunang laro. Ngunit ngayong alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na mahirap balikan at suriin ang kanyang impormasyon. Siya ang unang pumatay kay Shenki daan-daang taon na ang nakalilipas. Siya ay malubhang nasugatan sa hindi malamang dahilan. Siya ay iniligtas ng guro ng High Priest Baines, at pagkatapos ay sumunod sa emperador. Umiling si Pang Zon, kung pag-uusapan, ako ang nagmungkahi na panatilihin siya ng emperador sa tabi niya, ngunit ngayon ay naging abala. Habang nakikinig si Ye Fan, mas mali, magre-rebelde ka ba talaga? Nandito ang Diyos, hindi ako nangangahas na sabihin iyon, narito ang Diyos ng espada, kaya hindi naglakas loob na mag-eavesdrop si Lao Lian, ayos lang na magsalita. Natahimik si Ye Fan, mukhang matagal na talaga itong pinlano ni Pang Zon. Kamahalan, matanda ka na. Humigop ng alak si Pang Zon, inilapag ang baso at sinabing, sa kanyang paglilinang, talagang matagal na siyang nakaupo sa ganitong posisyon. Bilang isang ministro, ang matandang ito ay pinigilan sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi siya kailanman lumaban. Self-confessed, maaari itong ituring na karapat-dapat sa Panginoong ito. Isang beses lang nalilipas ang addiction ng Emperor, at iyon nga lang, hindi niya kaya. Talagang laging umuukupo ng isang lugar doon, di ba? Bahagyang sinabi ni Ye Fan, gusto ko lang malaman kung ano ang sinabi mo tungkol sa dakilang emperador ng langit. Kinaikit ni Pang Zon ang kanyang mga mata, siguro naiintindihan din ng Sword God na hanggat nabubuhay pa ang Great Emperor of Heaven, mababaw lang para sa Shenki Empire na baguhin ang sinumang emperador. Sa ganitong paraan, kahit na ang buong sibilisasyon ng Shenki, sa mundong ito, ay talagang nakasalalay sa mukha ng Destiny. Napabuntong hininga si Ye Fan, magandang lalaki. Maaaring ang matandang lalaki na ito ay, inaasahan mo bang papatayin ko si Tianming? Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa at pag-iyak,
huwag nating sabihin kung kaya ko o hindi, bakit ko siya papatayin. Matigas na sinabi ni Pang Zon, kung sasabihin ko. Hindi kung kailangan mo ang Sword God para makipaglaban sa Destiny, at kailangan lang ng Sword God para tumango, may papatay kay Destiny. Meng, si Yefan ay talagang natulala. Ano ang sitwasyon? Mali ba ang narinig mo? Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo, nag-isip sandali, at nakagawa ng isang nakakagulat na conclusion. Suzaku King Xiaoyu. Ngumiti si Pang Zon, mukhang alam na ng Sword God na ang mentor ng matandang ito ay ang Suzaku King. Oo, sa katunayan, ang mga gawain ngayon ay ipinagkatiwala din sa akin ng tagapagturo. Nag-isip si Yefan He, narinig ko na sa templo, si Xiaoyu ay pangalawa lamang sa Destiny, ngunit sa antas na ito, ang pagkakaiba ay 1,000 milya ang layo. Bakit naniniwala si Xiaoyu na may pagkakataon siyang patayin si Destiny? Sinabi ni Pang Zon, walang alam ang Diyos na espada, ang guro ay mas mababa sa tadhana, hindi ito ang larangan ng paglilinang, ito ay kaunting sword lamang. Oh, nakinig si Yefan, ang ibig mong sabihin, absolute lock, ng Destiny. Eksakto, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Emperor Destiny ay dahil mas may swerte siya kaysa sa iba anumang oras. Kahit na ito ay nasa parehong antas. Sa isang paligsahan, ang Destiny ay maaari ding manalo mula sa iba't ibang mga subtleties, umaasa sa swerte. Sword God at Destiny ay naglaro laban sa isa't isa, dapat ay mayroon akong karanasan, iyon ay. Hindi mo alam kung ano ang nangyari, ngunit hindi mo ito mapipigilan, sabi ni Pang Zon. Napabuntong hininga si Yefan, ngunit talagang hindi niya ito mapabulaanan. Hindi niya pa rin talaga maintindihan ang nangyari sa pakikipaglaban sa tadhana noong araw na iyon. Kung matatalo siya sa ulo, malalaman din niya kung bakit. Ngunit sa pagkakataong iyon, palaging nararamdaman ni Yefan na may maliit na butas na nahuli. Ang pakiramdam na ito ay masakit, ngunit walang magawa. May sama ng loob si Haring Suzaku kay Tianming. Magkaroon ng sama ng loob o hindi, ngunit. Sino ang gustong durugan ng isang maswerteng tao magpakailanman? Nakangiting tanong ni Pang Zon. Ito rin ay isang dahilan. Kapag nabubuhay ka, palagi kang may gustong ituloy. Tanong ni Yefan, kung gayon, masisira pa ba ang swerte ng emperador na ito? Tumawa si Pang Zon, Sword God at Eternal Emperor kilala ang isa't isa. Dapat kilala mo ang Eternal Light. Natural, maaari nitong alisin ang binhi ng emperador. Sumimangot si Yefan, huwag mong sabihin sa akin, umaasa ka pa rin na makiisa kay Eternity at aalisin ang Emperor Seed of the Destiny. Kumaway si Pang Zon, kung makikipagsanib puwersa tayo sa Eternal, bagamat tataas ng gusto ang posibilidad na manalo, ngunit katumbas ito ng pagtataksil sa templo, kung gayon hindi natin ito kayang bayaran. Maaaring alisin ng Eternal na liwanag ang binhi ng Emperor, na nangangahulugang kahit na ang kapangyarihan ng Emperador ay hindi masisira, maaari itong supalan. Hininaan ni Pang Zon ang kanyang boses at sinabi, ang imperyong ito ay umunlad mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at tiyak na dahil sa kapalaran ng tadhana kung kaya't ito ay nakatali dito. Si Emperor Tianming ang may pinakamagandang mukha, hindi niya pinahihintulutan ang kanyang imperyo na magpakita ng anumang palatandaan ng paghina. Ngunit tiyak na dahil dito, kung ang kapalaran ng imperyo ay sapilitang pinutol, ang kapalaran ng emperador mismo ay maaapektuhan din. Ang gustong hintayin ng aking amo ay ang kapalaran ng tadhana, ang pinakamahinang sandali. Si Rao ay si Yefan na may kaalaman at hindi maiwasang mapatulala sa oras na ito. Anong Suzaku King? Not to mention if this move is feasible, he can think of it is outrageous. Maaari ka pa ring maglaro ng ganyan. Kabanata 4149 na swerte. Kabanata 4149 na swerte. Bagamat hindi pa nakikita ni Yefan ang Vermilion Bird King sa kanyang sariling mga mata, talagang naiintindihan niya kung bakit kailangang i-target ni Xiaoyu ang tadhana ng ganito. Kaya, malibang tulungan si Tianhao na agawin ang trono, at totoo bang gamitin si Tianhao para sirain ang mana ng maharlikang pamilya? Sa totoo lang, ang planong ito ay sinimulan na mula pa noong Emperor Tianzhao, muling sinabi ni Pang Zon ang mga kamanghamanghang salita. Sumimangot si Yefan, tinulungan mo si Tianzhao dahil sa. Nagsisi si Pang Shu, oo, tinulungan ko ang kasalukuyang emperador sa simula dahil likas siyang kainahinala. Sa tingin ko, pagkatapos na mamuno si Emperor Tianzhao, ang imperyo ay maunlad at maunlad pa rin. Bagamat siya ay sakam sa kapangyarihan, sinubukan niya rin ang lahat ng kanyang makakaya upang pamahalaan ito. Hanggang sa nakalipas na ilang taon, hami na ang katandaan, at sunod-sunod na lumitaw ang ilang mga natural na sakuna, na sa wakas ay may epekto, ngunit talagang hindi ito sapat upang sirain ang kapalaran ng bansa. At habang siya ay nasa opisina, siya ay binabantayan ng laulian, at madaling magkamali kung gusto mong magsimula. Kaya, ang pinakamagandang pagkakataon ay kapag ang kasalukuyang emperador ay nagbitiw at ang susunod na kahalili ay maupo sa trono. Ang paghahalili ng luma at bago ay ang yugto kung kailan ang mga tao ng imperyo ang pinakamaluwag. Anumang spark ay maaaring mag-apoy ng nagngangalit na apoy. At hanggat ang imperyo ay nasa kaguluhan, ang kapalaran ng tadhana ay hindi maiiwasang madamay. Napangiti si Yefan, hindi nakakagulat, ang taong ito ay hindi man lang binibigyang mukha si Tianzhao Emperor, at sadyang pinapahiya siya. Lumalabas na sa simula pa lang, ang emperador ay itinuturing na isang chess piece. Ngayon ang pawn na ito ay mawawala ng silbi, kaya kakaiba ang paggalang sa kanya.
Emperor, ituring ang mga karaniwang tao bilang mga piraso ng chess, bakit hindi natin sila samantalahin? Nakangiting sabi ni Pang Zon na parang nahulaan niya ang iniisip ni Ye Fan. Mayroon kang Haring Suzaku bilang iyong suporta, at hindi dapat mahirap para kay Tian Hao na talunin si Guhong. Lumapit ka sa akin dahil nag-aalala ka na mahuhulog ako kay Guhong. Tanong ni Ye Fan. Umiling si Pang Zon, sa aking palagay, sa mga mata ng Diyos ng Espada, ni isa man sa dalawang prinsipe ay hindi bababa sa kanila at hindi nakikialam. Ngunit ang mga bagay ay hindi mahuhulaan, si Zhu Fei ay nagmula sa maharlikang pamilya ng Shenlong, kaya alam ng Diyos na Espada. Sinabi ni Ye Fan, bumalik ka at sabihin kay Xiao Yu, wala na akong masisigurong iba, ngunit si Gu Hong, hindi ako tutulong. Tumawa si Pang Zon, ang Diyos ng Espada ay karapat-dapat sa tunay na emperador, magsalita kaagad. Matandang isang tasa sa Diyos ng Espada. Palihim na sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso, hindi ko tinutulungan si Gu Hong, ngunit hindi ko sinabing hindi ako tutulong sa iba. Hindi naisip ni Pang Zon, ngunit may ibang kahulugan. Mukha siyang naaliw muli at nakangiting sinabi, sa totoo lang, alam din natin ang kaunti tungkol kay Oslan. Kung ang Diyos ng Espada gustong patayin si Simon, magiging hadlang ang tadhana. Kung interesado ang Sword God, maghintay hanggang dumating ang oras. Sa kaguluhan, maaari ka ring direktang pumunta sa sibilisasyon ng mga Diyos, kunin ang Dragon Domain bilang pundasyon, at agad na maging emperador. Sumimangot si Ye Fan, paghiwalayin ang mundo, at pagkatapos ay putulin ang kanyang kapalaran. Eksakto. Tumanggo si Pang Zon, ang Sword God ay isang emperador, at siya ay kapantay ng Destiny. Kung ang Sword God ay puwersahang kumilos, ang Destiny ay hindi makikialam. Sa oras na iyon, ang swerte ni Destiny ay hindi maiiwasang hamina hanggang sa pinakamababang punto, kung gayon ang paglipat ng aking guro ay lubos na magpapataas ng posibilidad na manalo. Medyo naguluhan si Ye Fan. Si Xiao Yu ay lubos na kumpiyansa na maaari siyang umasa sa trick na ito upang patayin si Tianming. Maaaring mahirap pumatay, ngunit hanggat natalo si Tianming, hindi na siya ang emperador ng Tianming ngayon, sabi ni Pang Zon. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, inilapag ang baso ng alak, tumayo at sinabing, alam ko ang tungkol dito, Pang. Mabilis na tumayo si Zon para paalisin siya, salamat sa tagumpay ng Sword God. Kapag tapos ka na, pupunta ang guro sa pintuan para pasalamatan ka. Sa tolda ni Zon, bumalik si Ye Fan sa kanyang tirahan. Maingat na pinagmamasdan ni Long Choxi ang kanyang espada sa sandaling ito, at hindi nag-react si Ye Fan hanggang sa makalapit siya. Patriarch, bumalik ka na. Nagmamadali si Long Choxi at nagbuhos ng tsaa sa tabi niya. Nang makita siyang ganito, hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, at wala nang ibang baguhan na lingkod kaysa dito. Dinala ni Long Choxi ang magandang tsaa kay Ye Fan, ngunit nalaman na ayaw ni Ye Fan na inumin ito. Patriarch, saan mali itong tsaa? Nag-aalalang tanong ni Long Choxi. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at nagtanong, Chu Shi, sa palagay mo paano mas mahusay ang iyong kakayahan kaysa sa mga panloob na disipulo? Nang marinig ito ni Long Choxi, agad niyang sinabi, hindi ako mas masama kaysa sa kanila. Ngumiti si Ye Fan. Kung gayon naisip mo na ba na ikaw ay nasa labas ng pintuan dahil sa malas at hindi pagnanais sa iyong puso? Kumurap si Long Choxi, ito. Hindi ko naisip. Pagkatapos sinabing muli ng batang babae, gayunpaman, kahit na ako ay malas, hindi ako papayag na gawin iyon. Oh, bakit? Naging interesado si Ye Fan. Ngumiti si Long Choxi at nagsabi, nakakita na ako ng maraming mga ngalakal sa Longcheng. Kumita sila ng malaking pera sa loob ng ilang taon, at sinasabi nila kung paano sila nagkaroon ng pananaw at karunungan. Ngunit kapag ang merkado ay hindi maganda sa loob ng ilang taon, sinasabi nila na sila ay maswerte. Hindi, walang paraan. Ngunit sa isang masamang taon, may iba pang mga negosyo na maaaring kumita ng maraming pera, at sila ay napunta sa maling paraan. Sa aking palagay, ipinagkakatiwala lang nila ang kanilang sarili para sa tagumpay at nabigo. Iwasan natin ito sa swerte. Kung ang isang tao ay maaaring kontrolin ang kanilang kapalaran sa lahat ng oras, kung gayon ito ay isang uri ng lakas, kaya bakit hindi makipagkasundo? Tahimik na nakinig si Ye Fan sa babae at tumingin sa kanya ng nakangiti. Medyo nabigla si Long Choxi, Patriarch, may nasabi ba akong mali? Umiling si Ye Fan, hindi, tama ka, kung ang isang tao ay mapalad sa lahat ng oras, ito ay lakas. Napakasimpleng katotohanan, nauunawaan ninyong lahat na ang ilang matatandang lalaki ay tumangging aminin ito. Medyo natarante si Long Choxi, hindi alam kung sino ang tinutukoy ni Ye Fan. Kung tutusin, hindi ako emperador, paano ko mauunawaan ang puso ng isang tunay na emperador? Matapos itong isipin ni Ye Fan, gumaan ang pakiramdam niya at kinuha ang tasa ng tsaa at humigop. Pero sa mga sandaling ito, may nakatingin sa labas. Panginoong Espada Diyos, inaanyayahan ka ng iyong kamahalan na tangkilikin ang pag-awit sa korte at sayaw at uminom ng kaunting inumin, sabi ng Beting. Medyo naiinip si Ye Fan, bakit walang katapusan? Kung nahihirapan ang Panginoong Espada, sinabi ng kamahalan na maaari kong dalhin si Kabuki sa iyo, nakangiting sabi ng eunuch. Nanig ang puso ni Ye Fan, kung nakita ito ni Su Qingzhou, medyo hindi nararapat. Ang sapilitang pagtanggi sa gayong mabuting hangarin ay hindi angkop, at madali para kay Emperor Tianzhou na mag-isip ng labis.
Tutal, tinanggap na ang mga dilag na pinadala ng prinsipe, at ayaw mong manood ng kanta at sumayaw kasama siya. Anyway, dahil hindi bumalik si Su Qingzhou, pumayag si Ye Fan. Pagdating ko sa tirahan ni Emperor Tianzhao, ang bango ay kumukulot na, at ang musika ay malambing. Maraming music hero sa palasyo na katulad ni Han Yinsheng. Hindi lamang sila ang mga tagapag-alaga ng salamangkero, ngunit nagbibigay din ng libangan para sa hari. Si Emperor Tianzhao ay medyo masigasig, at hinayaan si Ye Fan na umupo sa tabi niya nang hindi pinababayaan ang kanyang mga detalye. Ang Sword God ay pinagpala ngayon. Alam ko na ang Sword God ay may maraming pinagmulan sa sibilisasyong Yaslan. Sa pagkakataong ito, si Concubine Yunshu, na kasama niya, ay nagkataon na ang nakakabighaning babae na dating Yaslan. Ngumiti si Emperor Tianzhao at sinabing, Concubine Yunshu. Ngayon, nagkusa rin ako na humingi ng sayaw para sa Sword God, na hindi ko naisip. Oh, paano nakakahiyang hayaang magsayaw ang babae ng emperador? Nakatuwang sabi ni Ye Fan. Ang Diyos ng Espada ay magalang, at isang malaking karangalan na pahalagahan ang Diyos ng Espada. Ang ugali ni Emperor Tianzhao ay halatang mas magalang. Napangiti si Ye Fan sa loob, sa pag-aakalang kailangan niyang malaman mamaya kung ano ang pinag-uusapan niya kay Pang Zon. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang pumasok sa dance floor. Casual na sinulyapan ito ni Ye Fan, ngunit ayaw, at ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Kabanata 4150 kahinaan. Tunay na napakaganda ng concubine na si Yunshu, at ang kanyang pagsasayaw ay mas kapansin-pansin. Tumingin si Gu Pan sa likod, at ang kanyang mga mata ay naghahatid ng lahat ng uri ng pagmamahalan. Ngunit ang problema ay, ang babaeng ito ay hindi talaga concubine Yunshu. Hindi napansin noon ni Ye Fan na may ganoong babae sa mga taong dinala ni Emperor Tianzhao. Nang bigla siyang sumulpot, medyo natarante siya. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na niya kung bakit hindi niya ito napansin. Frigga, bakit ka nandito? Direktang tanong ni Ye Fan sa pamamagitan ng voice transmission. Si Yunshu sa Mandance ay malinaw na pagkakatawang tao ni Frigg. Yunshu ang pangalan ko ngayon, at si Yaslan ay kasal sa asawa ng maharlikang pamilya ng Shenqi. Huwag mo siyang tawaging Sword God. Ngumiti si Frigga kay Ye Fan na may nakakaakit ngunit hindi vulgar na ngiti. Ang ngiting ito ay hindi masyadong nagpasaya kay Ye Fan, ngunit sa halip ay natigilan si Emperor Tianzhao, na may hawak na baso ng alak. Napansin ni Ye Fan ang ekspresyon ni Emperor Tianzhao, at nakaramdam ng bahagyang pagkairita sa kanyang puso. Hindi magandang maging harem concubine ang babaeng ito. Huwag kang manggulo, anong gusto mong gawin? Anong gagawin ko, anong kinalaman ko sa Sword God? Humanga ka lang sa poster kung sumasayaw. Sumimangot si Ye Fan, dahil hindi nakipagtulungan ang babae, maaari lang siyang maging walang awa. Kamay. Ang layunin ng aking espada ay maaaring masira ang iyong disguise. Kung magpapatuloy ka sa ganito, wala akong pakialam na ipaalam sa mundo na ang iyong magandang Diyos, si Frigga, ay naging asawa ni Emperor Tianzhao at sumayaw para pasayahin ka. Frigga ang kanyang pagsasayaw ay tumigil saglit, at kahit na ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang pagtakpan ang nakaraan, halatang nabalisa siya. Ye Fan, naglakas loob ka bang takutin ako? Stop talking nonsense, wala akong pasensya. Si Ye Fan ay humigop ng kanyang alak sa isang lagok. Hindi talaga kayang mawala ni Frigga ang Diyos na ito. Kung magiging dance girl, ang beauty god, tatawa siya ng malakas. Damn, how could anyone crack her disguise? Ipinanganak lang ang lalaking ito para bugbugin siya. Ang tunay na concubine na si Yunshu ay nalason bago siya pumunta sa Longhan, ngunit siya ang aking tapat na mananampalataya, at may plano akong gawin para sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Ye Fan nang marinig niya ito. Siya lang pala ang gumanap sa papel. Pagkakakilanlansa. Kaagad, sinabi ni Frigga ang kanyang nalalaman tungkol sa plano ni Zhu Fei at Yunshu Fei. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang marinig niya ito, at natawa siya kaagad. Ang dalawang babaeng ito, ang isa ay naglakas loob na mag-isip, ang isa ay naglakas loob na gawin. Si Zhu Fei ay nanay ni Gu Hong, at ginawa niya ito para tumayo siya sa linya ni Gu Hong, at least hindi mahulog kay Tian Hao. Ang concubine Yunshu ay desperado para sa isang pagbabalik, sinusubukan upang makita kung maaari niyang makuha ang kanyang puso. Sa pananaw ni Ye Fan, ang antas ng pagsasabuatan na ito ay talagang katawa-tawa. Gayunpaman, ang taas ng kaharian ay naiiba pagkatapos ng lahat. Paanong malalaman ng grupong ito ng mga Leiko sa paanan ng bundok na kapag nakatayo siya sa tuktok ng bundok, nakatingala lang siya sa mga bituin? Matagal na siyang walang interes sa mga makamundong bagay sa paanan ng bundok. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng dalawang babaeng ito, maaari silang ituring na, sinusubukan ang kanilang makakaya, ngunit ang agwat ay masyadong malaki. Si Xia Zhang ay hindi nakakapagsalita ng yelo, sila ay mga hanggal, ngunit ikaw na Diyos ng kagandahan ay dapat malaman na ang pamamaraang ito ay walang silbi sa akin, bakit ka kasali sa bagay na ito? Tanong ulit ni Ye Fan kay Frigga. Bahagyang sinabi ni Frigg, hindi mo ba iniisip na ang papel na ito ay lubhang kawili-wili? Ang dating prinsipe na babae na nabigong agawin ang kapangyarihan at naninirahan sa malamig na palasyo. Ngunit, ang kasalukuyang emperador, ngunit hindi niya ito nakakalimutan. Nagdadala ng kahihiyan at matinding puot, gumagala sa pagitan ng emperador at ng harem, naghahanap ng kislap ng pag-asa. Bihira para sa akin na makahanap ng isang kawili-wiling karakter, at syempre kailangan kong maranasan ito.
Sumimangot si Yefan, hindi tama ang maging isang magandang kagandahan, kaya gusto mong maging mura. Ikaw lang mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagbiro, ako ang aking concubine Yunshu, ano ang humahadlang sa iyo? Bakit, hindi mo gusto ang papel na ito? Malamig na ngumuso si Yefan, dapat ba akong maging masaya, may problema? Lord Sword God, hindi ka dapat. Nagseselos, di ba? Sinabi ni Frigg, nagtataka ka ba, nakapaglingkod na ba ako kay Emperor Tianzhao? Sumipsip si Yefan ng malamig na hangin. Makati talaga tong babaeng ta. Si Frigga ay muling commandant ang kanyang blonde na buhok, at ang kanyang malambot na figure ay tila sumasahol sa puso ng mga tao. Sinasamantala ang ibang pagkakakilanlan na ito, ganap na pinakawalan ni Frigga ang sarili at nagkaroon ng magandang oras. Nakalimutan ni Emperor Tianzhao na panuurin ang sayaw kasama si Yefan sa sandaling ito, at nabighani siya dito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang sabotahe ang conspiracy ni Concubine Zhu. Pansamantala, balak ko munang maging concubine Yunshu. Nakangiting sabi ni Frigga, kapag nagtagumpay ako sa paghihiganti sa namatay na si Haring Hui, siguro gagawin ko pwede ka bang maging reyna? Napapikit si Yefan, hindi sa iyo. Bakit, gusto mo ba talaga akong ilantad sa harap ni Emperor Tianzhao? Aalis ako kaagad at mag-iiwan ng bangkay dito, paano ka makikipag-usap sa langit? Magpaliwanag si Zhao Di. Tulad ng pagmamalaki ni Frigg, nalaman niyang ang kabaligtaran na si Zhao Di ay biglang nagpakita ng gulat. Biglang tumayo si Emperor Tianzhao at mabilis na umatras. Ano ang sitwasyon? Nagtataka si Frigga nang makita niyang humakbang si Yefan at kinurot ang kanyang leeg. Ikaw, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nagpumiglas si Frigg, pinalo si Yefan. Kamahalan, iligtas mo ako. Ngumiti ng masama si Yefan at sinabing, huwag kang kumilos, walang makakarinig nito. Natigilan si Frigga, napagtanto lamang na hindi lamang si Emperor Tianzhao, kundi pati na rin ang mga gwardya sa loob at labas ng tent, pati silang lahat ay may kinakabahang ekspresyon, hawak ang espada sa kanilang mga kamay, na parang may tinitingnan. Nakontrol mo sila. Napagtanto ni Frigga na ang grupo ay nahulog sa isang guni-guni. Ngunit anong uri ng kontrol sa pag-iisip ang maaaring gumawa sa kanya, isang magandang Diyos na magaling sa ganitong paraan, na hindi alam ito. 9 Tribulations Assured Dragon Technique, ang magagandang pangarap ay tatagal magpakailanman. Hanggat iniisip ko ito, sila ay palaging nasa isang ikot ng hindi maihahambing na makatutuhanang mga pangarap. Salamat sa pagsasabi sa akin tungkol sa nakaraan ni Concubine Yunshu. Ngayon, si Tianzhao Emperor ay nahaharap sa isang biglaang pagpaslang, at ako ang nagligtas sa kanya. Nag-react si Frigg, anong niloloko mo? Pinatay ko siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Totoo o mali, mahalaga ba ito? Ngumiti si Yefan at sinabing, si Emperor Tianzhao ay kainahinala, mas gugustuhin niyang pumatay ng maling tao kaysa palayain siya. Dahil pinatay mo siya, hindi kanya itatago, lalo na dahil sa iyo. At saktan ako. Natahimik si Frigg, alam niyang tama si Yefan. Gayunpaman, napakalma rin ang kanyang ekspresyon, at tila hindi siya masyadong galit. Frigga, alam mong hindi gumagana ang trick na ito para sa akin, pero ginagampanan mo pa rin ang papel na ito. Sa totoo lang, sa simula pa lang, nakatutok na ito sa akin, di ba? Diretso ang tingin ni Frigga kay Yefan, Sword God, ano ang gusto mong sabihin? Gusto mo akong makita, magseselos ka ba? Magpanggap na hindi mahalaga, ngunit talagang mahalaga sa iyo ang nangyari noong araw na iyon, hindi ba? Nakangiting sabi ni Yefan, hindi ko nakita na ang sinaunang kagandahan ay may pagkababae. Namula ang mukha ni Frigg. Galit at inis ako nung tinusok ako ng isiping ayaw kong aminin sa puso ko. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumuha siya ng sandata para lumaban. Su Qingzhou, alam mo ba ang tungkol sa akin at sa iyo? Sumimangot si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Maaari mong itago ito sa iba, ngunit hindi mo ito maitatago sa akin, kakakilala mo lang ba talaga kay Su Qingzhou? Sa tingin ko ay hindi. Napakurap si Frigga. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Yefan. Ano ang gusto mong sabihin? Inalis ni Frigg ang kamay ni Yefan sa kanyang leeg. I just want to tell you, it's best to be polite to me, tutal lahat naman ng tao may kahinaan. Bago siya matapos magsalita, sumigaw si Frigga at tumingin sa ibaba upang makita na may mas kadiliman sa kanyang puso. Gintong espada. Ang mga mata ni Yefan ay parang mga kutsilyo, ang aking asawa ay hindi kailanman naging kahinaan ko. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.